Just gaya nga ng nasabi mo, disappointed, dismayado si Pangulong Bongbong Marcos pero nilinaw nila na hindi raw sa performance ng mga cabinet officials kundi Diba? Kapal ng mukha. Dismayado daw siya pero hindi sa mga officials ng mga taga-gobyerno. Mantakin mo walang maayos na mga opisyalis ng gobyerno ngayon. Lahat ng ahensya ng gobyerno ngayon walang nagagawang tugon sa paghihirap ng bayang Pilipinas. Hindi raw siya doon. Hindi raw siya dismayado doon. Hindi siya concerned doon. Kaya gutom ka. Hindi siya dismayado diyan. Mataas ang presyo ng gasolina. Hindi siya dismayado diyan. Na-cancel na ba niya yung VAT? Hindi siya dismayado diyan. O yung mga magsasaka natin. Wala na nga. Yung mga magsasaka natin, yung mga palayan nila, sinisemento na nila, ginagawa ng basketball court. Ginagawa ng mga subdivision. Kasi nga, walang tulong ang gobyerno sa agrikultura. O mayaman tayo sa kalupaan, mayaman tayo sa katubigan, pero putang ina, nag-aangkat tayo ng mga produkto sa ibang bansa. Ano ibig sabihin? Hindi daw siya dismayado doon. Palang katarantaduhan na. So hindi siya masaya. Kay Bato, pero masaya siya sa gabinete niya. Wala nga nagagawa yung gabinete niya. Magandang araw, Banateros. Ito na naman tayo. Nandito na naman tayo. Ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat na YouTube. Buhay na naman. Kamusta naman ang buhay-buhay? Panibagong araw, panibagong kwentuhan na naman. At panibagong uratan na naman. At pasasakitin na naman natin ang mga uluwa tayo balong-balunan puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga pangit sa Kongreso katulad ni Terry Ridon. Mga punggok, mga unano. Mga kupal, animal, buwisit, pabigat, walang silbi, switik, salot, putok sa buho, hindot, palamunin, sinto, mga baliw, abnoy, nakatulad nila Tulfo, yung apat na magkakapatid ng mga siraulo. Mga batak, bangag, adik, pusher, katulad ng kapatid ni Amy Marcos. O di ko sinabi ko sino, madami mga magkakapatid yan. Magalit na naman kayo. Sabi si Amy, may sabi niya na, mga kawatan sa Kongreso, mga kurakot sa gobyerno, mga magdanakaw sa lipunan, mga sindikato ng kuratong baliling ni Ping Lacson at ni Madriaga, kidnap for ransom group, at kidnapper na gobyerno, mapangabusong gobyerno, mga mandarambong, mandurukot, mangumit, lahat ng mga sinungaling, mambubudol, mga impakto, maligno, masasamang espiritu, mga demonyo, satanas, Judas, Barbas, Hestas. Kamusta naman po ang buhay-buhay ninyo mga bossing? Eto na naman tayo maghahatid na naman tayo ng isang nakakatuwang balitaktakan, nakakatuwang balitaan. Dahil dito sa ating channel, bawal ang seryoso, bawal ang iyakin. Hindi ito para sa mga malalambot ang puso. Ito ay para sa mga matitibay, matitikas, malalakas ang loob. Hindi snowflake. Hindi pang hindi to pang mga lampa. O lahat ng mga nanonood dito, kalma lang. Maraming mga balita sa Pilipinas na nakakalungkot. Pero tatry natin na gawing nakakatuwa. Kasi stressful na ang Pilipinas Masyado na tayong stressed sa nangyayari sa politika. And marami sa mga Pilipino ngayon ang tinatamad ng manood ng balita dahil syempre fake news peddler ang mga mainstream media. And at the same time, syempre pagod ka na nga sa trabaho, pagod ka na sa pagtataguyod sa pamilya mo. Sa ibang bansa naman, kayod ka ng kayod, hanggang sa pagtulog, napapanaginipan mo yung trabaho. Hindi ka makauwi sa Pilipinas, tapos puro problema pa yung ng mga kamag-anak mo, kada tawag sa'yo, hindi ka makamustahin. Kamusta ka na? Hindi man lang ganun, buhay ka pa ba? Kumain ka na bang hayop ka? Pagtawag sa mga kababayan nating OFW, lagi na lang may problema. Kaya bayarin sa ganito, bayarin sa ganyan. Hirap na hirap ng mga kababayan natin. Siyempre, minsan, tanatamad na sila manood ng balita. Tinatamad na sila maki-update sa mga nangyayari sa bahay. Dahil pag tinignan mo, nag-doom scroll ka. Alam mo yung doom scroll? Yung doom scroll, yun yung, sige, hindi ka pa natutulog. Hanggang madaling araw, sige, scroll ka ng scroll sa social media, sa TikTok. Tapos makikita mo, puro kakaupalan. Sa social media pa naman, nagkalat yung mga troll. Nagkalat pa naman sa social media yung mga, alam mo yung mga propagandista ng mga mainstream media, mga online platform, mga online accounts nila, Facebook accounts nila, na puro sa panlilin lang ang laman. Siyempre, ikaw, nabibisit ka. Sumasama ang loob mo. Minsan, tinatamad ka. Huwag kayong tamarin. Kailangan, pumunta kayo dito. Mag-follow kayo sa ating dalawang Facebook pages. Ang Facebook page Boss Dada at saka yung Boss Dada na isa pa. Dalawa po yan. Nandiyan po yung ating mga malulupit na mga batiko. Siyempre, kailangan natin i-counter yung mga ginagawang propaganda ng mga hayop ng mga mainstream media kasama ng mga troll armies at troll farms na binabayaran ng pera ng taong bayan. Kasi ang dami niyan, napakarami niyan. So kailangan i-counter natin yan by liking, sharing, and following dito sa ating mga Facebook pages. Lahat ng mga content natin dyan,
i-share ninyo para makarating sa maraming mga kababayan natin, kahit yung mga hindi mahilig sa politika. Kailangan ma-involve na sila kasi malapit na ang eleksyon. Kailangan makapili na sila ngayon pa lang ng mga hindi nila iboboto. Yung mga hindi iboboto Oo, so kailangan ngayon para ma-convince na natin sila. Kailangan kung dahil ito ng mga impeachment ni VP Sara, wala mangyayari dyan. Wala namang mangyayari, papatay na yan. Oo, kailangan decisive at talagang yung ating boto ay overwhelming kay VP Sara para hindi madaya ng COMELEC. Yung COMELEC na yan, putangin yan. Napakamandurugas, mandarambong ng mga yan. Mahirap na kaya kailangan solid tayo. Pati yung mga hindi mahilig sa politika, kailangan i-involve natin sa politika dahil bayan natin Pilipinas ito minsan ang mga hindi apektado nitong mga issues na kinakaharap ng bayan natin, yung mga middle class o yung may mga trabaho, may mga regular na trabaho, sumisweldo ng above minimum, yung mga nakakapagpaaral ng isa, dalawa na anak sa private school, nakakadalawa sila nagtatrabaho, sa mag-asawa, may mga yaya, yung mga nakakapag-aircon magdamag kahit hindi maghapon, yung mga afford magbayad ng 10,000 electric bill, hindi apektado mga yan. Yung mga kaya magpa-full tank ng mga gasol ng mga ng mga sasakyan nila, yung may mga sariling sasakyan, yung may mga motorsiklo, yung maraming sasakyan, yan yung mga hindi apektado dito sa mga nangyayari sa bayan natin Pilipinas. Pero ilang porsyento man lang yan. Ilang porsyento yan, siguro mga 15% lang yan ng mga Pilipino. Kasi majority ng mga Pilipino, mga bossing, 80% ng mga Filipinos, mga bossing, ay sobrang hirap to. Tapos yung 15% medyo nakakaangat-angat sa buhay. Yung 5% sila yung mga super duper yaman. Yung mga nepo baby, yung mga gabi-gabi, kahit Lunes, Martes, hanggang Biyernes, nasa gimikan yan. Inom ng inom, ganyan. Afford nila, mayat maya, nag-fast food yan. So yan yung mga natin. So 80% mga bossing, at least 70 to 80% at least aware sa nangyayari sa bayang Pilipinas kasi kumakalamsik mura niyan pero ang target natin yung natitira pang mga 15% na middle class na hindi apektado sa mga issues. Yan yung target natin. Kaya kailangan share ninyo itong ating mga uploads, mga videos, lalo dito sa YouTube Yung mga nakafollow dito na daan-daan libo dito sa ating YouTube channel. Lumabas muna kayo, punta kayo sa may search engine, type nyo boss space dada space 2.0 and then mag-follow, subscribe kayo dyan. Libre po ang subscription dyan, hindi katulad sa Facebook. Sa Facebook, pag nag-subscribe ka, may bayad Pwede ka mag-follow, walang bayad yun, pero yung pag-subscribe, may bayad. Dito sa YouTube, ang tawag ng follow subscribe. Subscribe lang kayo dito and then share ninyo hanggang sa maubos sa mga internet ninyo. At makarating itong ating mga vlog, itong ating mga komentaryong walang kakwenta-kwenta sa mga kababayan natin. Kaya dito kahit kalungkot ang mga nangyayari sa bayang Pilipinas, tinatry natin na maging kahit paano entertaining. Ako po ay isang komentarista na walang kakwenta-kwenta na komedyante. Tinatry ko na magpatawa kahit di naman ako nakakatawa, pero kalbo po ako. Ako po ay kalbo, wala po akong buhok, kaya pwede ako magpatawa. Hindi ako katulad ng iba, hindi naman kalbo pero nagpapatawa. Ganoon naman talaga ang buhay. Kailangan maghanap tayo mga bossing ng paraan kung paano tayo magiging interesado sa mga bagay-bagay. Sabi nga nila, 'di ba, minsan pag nagtatrabaho ka, 'di ba? Pag nagtatrabaho ka, minsan ayaw mo sa kaamo mo, ayaw mo sa mga kasama mo dahil mga tamad sila, ikaw lang masipag. So minsan sa routine na ginagawa natin, nakakatamad na yung pagpasok sa trabaho, pero wala kang choice. Minsan, in order for you to get motivated, kailangan mo maghanap ng mga bagay na makapagpapasaya sa iyo sa mga routinal na ginagawa ninyo, mga pang-araw-araw na ginagawa ninyo. Halimbawa, kayo nasa abroad, di ba? Tapos ang trabaho ninyo, karamihan naman ng mga kababayan natin ay nagtatrabaho sa mga domestic, di ba? Yung mga bahay, mga kasambahay, o mga kay lalaki, kay babae, tas restaurants, di ba? So minsan, paulit-ulit na yung ginagawa dyan. Mabibisit ka sa amo mo, hindi na nauubos ang kakautos sa inyan. So ang gagawin mo, kailangan mo maghanap ng mga bagay na makapagpapasaya sa iyo dahil kailangan mo yun kailangan mo yun. So kahit na ayaw mo, kahit tamad ka, kahit na hindi nauubos ang utos nila, dahil kailangan mo yung kita doon, medyo maghahanap ka ng mga bagay na makapagpapasaya sa iyo habang ginagawa mo yung trabaho. Halimbawa, habang nandilinis ka ng bahay, nakikinig ka sa ni Boss Dar. Kaya pinipilit ko habaan itong ating vlog para medyo makalimutan naman ninyo yung mga at least man lang isang oras kalahati mairaos natin yung malaking bagay yun sa mga nagtatrabaho ng 8 oras sa ibang bansa. Di ba? So at least na-update pa kayo, natatawa pa kayo, may mga natututunan pa kayo kahit wala namang kakwenta-kwenta, di ba?
Oh, so ganun din dito sa balita. O kailangan kasi pagka nanood ka sa mga vlogger, lahat yan galit. Pag nakinig ka sa mga Pilipino, lahat yan galit. Pag nakinig ka sa sa mainstream media, gagalitin ka lalo. Oh, dito sa channel natin, tinatry natin na maging light lang, kwentuhan lang, tapos patawa lang, 'di ba? Kulang na lang ala para tayo nagiinuman. Tatry natin yon na matatapos itong isa't kalahating oras na video na to or more than an hour na video na ito nang sasakit ang inyong mga panga at inyong mga pisngi mamamanhid. Manlalait tayo ng mga umaabuso sa karapatang pantao, umaabuso sa ating mga Pilipino, umaabuso sa pondo ng bayan. Tayo ay babawi sa kanila pag mumumurahin natin sila. Oo, bago pa nila tayo laitin na natin sila. Doon man lang tayo nakakabawi. Di ba? O marami sa inyong tuwan-tuwa nung nakaraang vlog natin. O dahil nakikita ko yung mga comment ninyo, personal kong binabasa yan kahit gaano karami yan, 1,000, 2,000, 3,000. Binabasa ko talaga yan. Minsan nga nakakaalmoranas na ako kakaupo sa kubeta. O kahit di naman ako umiebak. Kakabasa ko sa mga comment ninyo na tumataba ang aking puso at lumalaki ang aking ulo sa inyong papuri. Maraming salamat po. Magpakulay na rin kayo para maganda. Oo. Pero maraming salamat sa inyong nakakatabang pusong kasi kami talaga dito sa Pilipinas, sabi ko nga sa inyo, napakadelikado ng buhay ng mga katulad namin. Sabi ko nga sa inyo, Senado nga binababoy. Yung mga malalaking personalidad binababoy. Lalong-lalo na kaya tayo masang Pilipino lang tayo eh. Oo, nagsasalita nga lang tayo, pero masang Pilipino lang tayo, pare-parehas lang tayo eh. Maswerte na tayo, kumain tayong 3 beses ang araw eh. So mas delikado para sa amin kasi wala kaming kakayanan. Wala kaming kakayanan na kumuha ng mga bodyguard, mga security na yan, kumuha ng mga bulletproof na mga sasakyan. Hindi natin kaya yan. No? Pero sa kabila ng risk, sa kabila ng danger ng ating trabaho at ginagawa, kasi I consider this as a passion. Sa kabila ng ginagawa natin, ng passion natin, pagsunod natin sa ating advokasya, nasitahin ang lahat ng mga maling ginagawa ng gobyerno at palakpakan lahat ng mga tamang ginagawa nila. Sabi ko nga sa inyo, yung palad ko matagal na hindi nagdidikit eh. Ayaw nang dumikit. Oh, wala eh. Gusto ko man palakpakan yung mga nangyayari. Wala namang magandang nangyayari. Punyemas na itong si BBM eh. Pinaglihi yata sa sama ng loob ito eh. Oh, sabi ko nga sa inyo, kung si King Midas, lahat ng hawakan nagiging ginto. Ito, lahat ng hawakan nito ni BBM nagiging ebak. Di ba? Ganun lang eh. Oh, so sabi ko nga, wala. Gusto ko man sanang batiin lahat ng mga ginagawa nila sa nakaraang 4 na taon. Wala naman Kayo rin naman makakapagpatunay niyan eh. Hindi lang naman ako, makikita natin dito sa libo-libong mga nanonood ngayon. Sabi ko nga sa inyo, dito sa channel ko before, ang daming troll. Ang daming troll dito sa YouTube channel natin, pero nawala lahat yun eh. Pag tinitingnan ko yung daan-daang mga comments ninyo. Nako, maraming salamat sa inyong pagbati, sa inyong napapasaya ko kayo, natutuwa kayo. Maraming salamat. Deserve nyo naman yan. Sa hirap ng buhay ngayon, deserve nyo naman tumawa kahit konti, di ba? Oh, so manonood kayo sa ibang mga vlogger, medyo toxic na yung balita, tinotoxican pa nila. Dito sa atin, re-reactionan natin ng light lang. Tapos i-expose natin lahat ng mga kabobohan nila, di ba? Ayun yun yan. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik ha. Like, share, subscribe. Pinaka-importante sa lahat, mag-super thanks kayo. O, dyan sa may comment section ha, makikita nyo sa may taas, meron doon like, meron doon meron doon yung puso. Puso na may na may hugis dolyar. O, meron doon. Tapos pag pinindot mo 'yon, meron yun pwede mong hinaan, pwede mong malakasan parang volume ng ng radyo. Yung pinakamalakas mas maganda. Mas maganda kulay niyan. Nababasa ko talaga 'yan. Kahit malabo ang mata ko, nababasa ko yan. Kaya ninyo, maraming salamat sa inyo. Sa mga nagpapakulay dito sa channel natin, maraming sa inyo. Salamat sa inyong mga pakulay. Dahil sa inyo, may pambayad tayong abogado. Hindi, napakadelikado ito ng ginagawa namin ha. Napakadelikado nito. Sabi ko nga sa inyo, kung sobrang delikado nito sa mga matataas ang katungkulan sa gobyerno, lalo na sa amin. Death threat, araw-araw yan sa mga messenger namin. Pag binuksan mo yung mga messenger, nako, puro mura yan. Pag tinignan mo yung mga profile, mga nakalak naman yan. Tapos wala namang mga argumento, mura-mura lang yan. Tapos sasabihan ka na pag nakita kita, yari ka. Maraming ganyan. Napakadelikado. Tapos napakarami pang mga kaso ang ibinabato sa atin. Pero sabi nga nila, kung mananahimik tayo, kung tatahimik tayo, kung medyo pepetex tayo, walang mangyayari sa bayang Pilipinas. Parang papayagan na rin natin. Sabi nga ni Bongbong Marcos sa kanyang speech, di ba? Kapag ikay nanahimik at may nakikita kang mali. At nanahimik ka, naging parte ka ng mali na yun. Kaya kailangan pag may nakita kang mali, salita ka agad, yun lang libre eh. Libre po ang magsalita at libre po ang bumatikos, lalong-lalo na kung valid naman yung reason. Oo, libre po yun. Kailangan po natin yun, gawin po natin yan.
O kailangan i-practice po natin 'yan, yung pagbibigay ng ating saloobin kay sa social media, kay sa kapitbahay, pag may kapitbahay kayong tanga, debatihin niyo. Debatihin niyo ng debatihin, huwag kayong mapagod. Kahit paulit-ulit, sabi ko nga sa inyo, minsan yung paulit-ulit maganda rin 'yan. Kasi 'yan ang propagandang ginagawa ng mga makakaliwa, ni Trillanes na baliw. Ganyan, paulit-ulit. Yung mga mainstream media, paulit-ulit man lang din yung tanong nila. Nakuha na nila yung sagot, ulit-ulitin na naman nila. And sa pagpaulit-ulit, kahit paulit-ulit yung tong ating mga dinidiscuss dito, paulit-ulit nating lumalakas ang ating utak. Kapag merong nagtanong sa atin ng mga dilawang tae, mga loyalistang bobo, di ba alam natin sasagot natin sa kanila? Oo, di ba? Kaya yan. So again, maraming salamat sa inyo mga bossing. Simulan na natin kagad. Ang mga bali-balita. Syempre, hindi naman pwede hindi natin reaksyonan yung sinabi ng ating magaling na spokesperson. Ito, pakinggan natin ang masasabi ng ating spokesperson patungkol sa pag-aresto kay Senator Bato. Sige nga, ano masasabi nitong bugok na ito? Dismayado raw si Pangulong Bongbong Marcos sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. Wow, umpisa pa lang, tanga na. Dismayado daw si Bongbong Marcos sa pagtakas ni Bato. Bakit dismayado ka sa pagtakas ni Bato? Akala ko ba hindi mo siya pinaaresto? Akala ko ba walang aaresto? Sinabihan mo pulis, hindi aresto. Sinabihan mo NBI, hindi paparesto. Tapos masama ang loob mo na umalis siya. Hindi naman pala siya arestado. Walang mag-aaresto sa kanya. O bakit hindi siya pwede umalis? Tangina talaga yun. Bobo talaga tong presidente na ito. Umpisa pa lang, mapapamura ka na. Hindi ba? O kalinaw-linaw naman nung kanyang sinabi. Hindi ba? Walang arestuhan, walang instruction, walang utos. Pero dismayado siya. Putang ina ka. Dismayado ka sa pag-alis ni Bato. Hindi ka dismayado sa nangyari sa bayang Pilipinas. Hindi ka dismayado na mataas ang gasolina. Hindi ka dismayado na walang makain ng mga Pilipino. Hindi ka dismayado na na napakamahal ng bilihin, walang trabaho mga kababayan natin. Hindi ka dismayado na bagsak ang ekonomiya natin. Ang dollars malapit na mag-62 all-time high. Ang dollars natin ngayon kontra sa piso all-time high, tas ang economy natin all-time low. Tas ang utang natin all-time high. Ang bobo eh. Sinabi pa nito ni Claire Castro na yung utang daw minana pa daw ni Bongbong Marcos. Tanga. Buti sana kung hindi siya nangutang kahit sang kusing. Hindi eh. Yung utang ni Pangulong Duterte, dinagdagan niya ng utang niya eh. Tapos sasabihin niya kasalanan ni Duterte. Lahat naman ng presidente nangungutang. Kung di ka ba naman tanga eh. Yung inutang ni Pangulong Duterte sa loob ng 6 na taon, inutang mo lang ng 3 taon, utang ina mo ka eh. Tapos wala naman nangyari sa Pilipinas. Wala naman bagong eskwelahan, wala naman bagong kalsada, wala naman bagong flyover. Hindi naman nag-improve ang mass transportation natin. Wala man trabaho, wala naman bagsak man ekonomiya. Nangutang ka para saan? Nanak ng tinapay, kabusugin mo yung sarili mo at mga kaalyado mo. Gago kayo eh. Hindi ba? O tingnan ninyo yung datos. O magkano inutang ni Pangulong Duterte nung panahon niya? Yung inutang ni Pangulong Duterte nung panahon niya, yan. Napunta yan sa napakaraming mga programa niya. Sabi ko nga sa inyo, abutin tayong 2 araw para lang isa-isahin lahat ng mga programa at mga benepisyo ng mga programa na yun ni Pangulong Duterte. Tama? Di ba? Ano na lang natin, i-summarize natin, COVID na lang eh. Yung COVID na lang, ilang taon yan? Halos 2 taon o mahigit 2 taon yan. Kita mo, hindi ba? Nagsara ba ang ekonomiya natin? Bumagsak ba ang ekonomiya natin katulad ng pagbagsak ng ekonomiya ngayon? Ang inflation rate ba natin bumagsak katulad ng nakasarado ang lahat ng ekonomiya sa buong mundo pati Pilipinas. Again, tayo yung number 1 na importer. Importer ibig sabihin ang lahat ng mga produkto natin halos galing sa labas lahat. Pero yung panahon ni Pangulong Duterte kahit na nakasara lahat ng mga pintuan ng mga bansa, buhay tayo, hindi ba? Buhay tayo, libre bakuna. Tapos pagka na-COVID kayo, meron pang may coverage pang PhilHealth ngayon. Subukan yung hospital ngayon, putang ina ninyo. Sabi ko sa inyo, yung sakit nyo, trangkaso lang, magkaka-cancer kayo. Ganyan kahirap ang estado ngayon. Yung PGH, pumunta kayo sa PGH. Sabi ko nga sa inyo, yung kaibigan ko, yung tatay niya, dinala sa PGH. Putang, imbis umababoy, umikli buhay. Tangina, lahat ng mga hospital ngayon, para mga morgue na eh. Bakit? Imbis na gumaling ka, may stress ka. Punta ka ng PGH. Dati, mayroong pondo si Pangulong Duterte at least mga 200 million yata or less. Ibinibigay sa mga ospital na yan publiko para sa mga gamot na pupunta nga mga tao dyan. Kaya nga public yan. Government hospital yan. Pupunta mga tao dyan. Walang pera eh. Wala silang pang VIP room. Wala silang pang So pupunta dyan. Ang pinoprovide ng ospital yung gamot eh. Yung gamot na kayang i-provide ng ospital, pinoprovide. Ngayon daw, masakit ipin mo. Pupunta ka ron. Wala silang gamot eh. At mapinamik aspilit nga. Putang ina, wala daw sila dyan. Ganun kahirap ang estado ng mga ospital natin ngayon. Tapos nangutang si Bongbong Marcos ng Sandamukal. Yung inutang ni Pangulong Duterte ng 6 na taon. Inutang niya ng 3 taon. Mas marami pa.
Tapos makita mo, walang pondo ang PhilHealth, walang pondo ang mga ospital natin, wala namang mga kalsada at kung ano-ano pa. Putang ina, diyan ka dapat madismaya, bongbong. Diyan ka dapat madismaya, hindi ka dapat madismaya kay Bato. Kahit dahil si Bato, wala naman siyang arrest warrant, wala naman siyang kaso dito sa Pilipinas, ba't ka madidismaya? Bobo ka talaga eh. Tangina, hindi ko alam kung saan ka pinaglihin ng nanay mo eh. Pinaglihi ka ba sa itlog na bugok o sa bugok na itlog? Oh, dismayado daw siya. Walang dya talaga oh. Sa kabila, Yan lang ang kinadidismayahan mo, yung yung pag-alis ni Bato. Tarantado ka, ikaw nga alis ka ng alis ng Pilipinas, balik ka pa ng balik, dismayado kami kasi bumabalik ka pa eh. Tangina, para kang pusa na para kang pusa na ang hirap iligaw. Pag pumunta ka sa ibang bansa, wag ka nang bumalik doon, wag ka nang bumalik dito sa Pilipinas, salot ka eh. 'Di ba? Dismayado rin kami. Dismayado kami, buhay ka pa. Ang dami ng balita na ospital ka, putang ina niyan, sobrang samandamo mo, ayaw kang kunin ni Satanas. O pag nagmi-meeting si Satanas tsaka si Kamatayan. Paring Diablo. Kukunin ko na si BBM putang ina, dami ng ginagawa niya sa bayan niya. Kukunin ko na, sasabihin ni Satanas kay Kamatayan, tumigil ka nga, wag mong kunin yan. Pag kinuha mo, sakit ng ulo natin yan, nanakawan tayo niyan dito sa impyerno. Galing saan ka na magnanakaw yan, putang ina niyan, baka maubos sa mga ari-arian natin dito sa impyerno. Huwag mo munang kunin yan, pabayaan kaya kahit di ba nagkakasakit, puta patay na, nabubuhay pa eh. Hindi na humihinga, 5 araw, nabubuhay pa eh. Oo, kasi putya, sinabi rin ni Kamatayan, karit daw siya ng karit, hindi daw umuubra yung yung karit niya eh. Parang mapurul, hasa naman daw siya ng hasa, pero sa tuming kinakarit daw niya si BBM, boy pa rin. Kasi dami nagdadasal eh. Sana po last niya na yan. Last na hinga na niya yung putang ina, parang isda. Tagal hindi humihinga, hindi nalulunod. Walang iyan na yan, ganyan. Sabi ko nga sa inyo, kung dismayado ka sa nangyayari sa Senado, mas dismayado kami sa nangyayari sa bayang Pilipinas. Tarantado ka, hindi na yung problema si Bato. Kahit mahuli mo si Bato, kahit ma-impeach yung si Inday Sara, yung problema ng bayang Pilipinas, nandiyan pa rin. Nandiyan pa rin yung problema namin. Sinong problema? Ikaw, putang ina yan. Ano pa? ano nangyaring putukan noong nakaraang linggo, iginiit naman ng palasyo na hindi under attack ang Senado. At para po bigyang linaw at iba pang mga issue, makakapanayan po natin si Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Magandang umaga po sa inyo, Yusek. Thank you for joining us. Yes, good morning, Andrea. Putang ina, filter 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 Pero dito tayo sa isang balita. Mamaya na yan kay Claire Castro diyan. May mas magandang rito eh. Mas maganda at saka medyo mas may klikling balita. Medyo mahaba 'yun. Mamaya natin 'yon. Panoorin natin. Ito, pasok dismayado daw si BBM. Tangina mo. Mukha mo pa lang pag nakikita namin dismayado na kami. Kahit anong ganda ng halimbawa, pag ganda ng sarap ng ulam, lechon. Pag nakita mo 'yung lechon, pag nakita mo 'yung mukha ni BBM, walang ka ng gana. Sige, ano 'yun? Dismayado naman si Pangulong Bongbong Marcos sa pagpuslit ni Senator Bato de la Rosa palabas ng Senado sa gitna ng pagpapaaresto sa kanya ng ICC. Hindi siya pumuslit. Naglagbok pa siya, palabas siya eh. Tatanga-tanga kayo eh. Abang kayo ng abang eh, tapos natulog kayo. Ayun, sabi ko nga sa inyo, parang pusa yan. Si Senator Bato de la Rosa, magaling yan. Scout Ranger yan. Pag naglakad daw yan, puta, hindi daw sumasayad yung paa niyan sa lupa. Kaya nga nakaraan, nadapa-dapa sa hagdan yan eh. Kasi sumobra yung bilis ng paa niya, kumonti yung baitang ng hagdan sa kanya. Dismayado, ulul. At live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Halili. Si Maricel Halili, mukha ng mukhang kailangan na ng botox sa sobrang stress kay Claire Castro, kakatanggol sa Malacanang. Ay, Maricel Halili, ayusin mo kasi pag mali, hindi yung tinatama mo yung mali. Maricel, ano ang reaksyon ni Pangulong Marcos sa mga nangyayari sa Senado ngayon at noong nakaraang linggo? Gaya nga ng nasabi mo, disappointed, dismayado si Pangulong Bongbong Marcos, pero nilinaw nila na hindi raw sa performance ng mga cabinet officials, kundi... Diba, kapal ng mukha. Dismayado daw siya, pero hindi sa mga officials ng mga taga-gobyerno. Mantakin mo walang maayos na mga opisyalis ng gobyerno ngayon. Lahat ng ahensya ng gobyerno ngayon walang nagagawang tugon sa paghihirap ng bayang Pilipinas. Hindi raw siya doon. Hindi raw siya dismayado doon. Hindi siya concerned doon. Kaya gutom ka. Hindi siya dismayado diyan. Mataas ang presyo ng gasolina. Hindi siya dismayado diyan. Na-cancel na ba niya yung VAT? Hindi siya dismayado diyan. Yung mga magsasaka natin. Wala na nga. Yung mga magsasaka natin, yung mga palayan nila, sinisemento na nila, ginagawa ng basketball court. Ginagawa ng mga subdivision. Kasi nga, walang tulong ang gobyerno sa agrikultura. Mayaman tayo sa kalupaan, mayaman tayo sa katubigan, pero putang ina, nag-aangkat tayo ng mga produkto sa ibang bansa. Ano ibig sabihin?
Hindi daw siya dismayado doon, ha. O so ganyan katarantado 'yan. Hindi siya dismayado eh. Again, yung maraming mga nag-resign na mga ano niya ng mga tau-tauhan niya noon. Yung mga nag-resign ng mga tauhan niya noon, sinalpakan niya ng mga mga acting Department of Justice, acting ganito, acting puros lahat acting. Ngayon yung mga acting na 'yan, hindi dumaan 'yan sa commission on appointment. Yung commission on appointment, yan yung komite sa Senado at saka sa Kongreso na nagche-check kung ito bang tao na ito ay sapat diyan yung kanyang credentials, yung kanyang experience, sapat diyan sa posisyon na inilagay sa kanya. Ngayon sila magre-rekomenda whether itong tao na ito ay mako-confirm as secretary halimbawa ng DSWD. O hindi. Kasi ano nila yan eh. Para siya nagde-defend ng sarili niya eh. Parang thesis yan eh. Babakbakan nila eh. Bakit mo sabing nakarapat dapat ka sa DSWD? Ano bang mga background mo? Ano bang ganito? Ano masasabi mo sa ganitong issue ng bayan natin? Paano mo susolusyonan yan? Etc. etc. Tatandaan nyo si Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo ng panahon ni Pangulong Duterte nag-apply yan na DSWD secretary. Ng panahon ni Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo. Tama ba? Dito kay Bongbong Marcos. Kay Bongbong Marcos yata eh. Basta nag-DepEd secretary yan. Ngayon ay DSWD. No nag-DSWD yan mga bossing, hindi yan pumasa sa CA. Sa appointment. So hindi pumasa yan sa Committee on Appointments. Bakit siya hindi pumasa doon? Kasi nga unang-una sa lahat hindi siya Pilipino, Amerikano siya. Kaya nakataka tayo, hindi siya pumasa bilang isang DSWD secretary dahil siya ay isang Amerikano tapos bigla siya naging congressman. Sa mga tarantado talaga. Tapos naging congressman yan. Biglang naging anti-Duterte na yan. So alam mo na yung deal. Papaano, tatanggalin natin yan. Papasok ka namin congressman. Pero kampi ka na namin. Ganun katarantado yung mga Tulfo na yan. So marami pang iba. Katulad yan yung sa Malacanang Press Corps, yung PCO secretary na si Dave Gomez. Dumaan na ba yan ang Committee on Appointments? Na-interview na ba yan ng mga congressman na namimili ng mga sekretary sa gobyerno? Hindi pa. Marami pang iba. So diyan pa lang tinatarantado na nila yung sistema ng Bayang Pilipinas, yung batas tinatarantado na nila. Lahat ng mga in-appoint ni BBM ngayon hindi pa dumadaan sa Committee on Appointment. Bakit? Kasi lahat ng mga in-appoint niya, hindi naman competent lahat yan. Lahat ng mga in-appoint niya, naging mga aso lang naman niya. Tama? Kasi matapang sana nahaharap yan sa Committee on Appointments kung talagang yan na yung itilalaga mo. Ilang buwan na nakalipas nung nagtalaga siya ng mga bagong isang taon na yata nung nagtalaga siya ng mga acting hanggang ngayon. Hindi pa sila nababasbasan ng Committee on Appointments. So diyan pa lang katarantaduhan na eh. So hindi siya masaya kay Bato pero masaya siya sa gabinete niya. Wala nga nagagawa yung gabinete niya. Abnormal, di ba? Doon sa mga developments, mga pangyayari sa Senado, lalo na ngayon na nalaman niya na nakaalis na nga ng Senate premises itong si Senador Bato de la Rosa. Sabi ni Undersecretary Claire Castro, ang Palace Press Officer, nakita yung pagkadismaya ni Pangulong Marcos doon sa pagdalo niya sa mga pulong. Makikita daw kasi doon sa asta ni PBBM and yung line of questioning niya doon sa mga meeting niya kung gaano siya kadismayado. Sino ba naman daw ang hindi ma-disappoint doon sa pag-alis ni Senador Bato mula dyan sa Senate Bakit ka? Hindi naman niya bahay yan. Bakit madidismaya siya? Siya mismo ang nagsabi. Hindi niya pinapa-aresto si Bato. Bakit nagagalit siya na umalis si Bato? Ano ba talaga, Bongbong? Tanga ka ba o bobo ka? Ano ba talaga? Gulo-gulo niyo mag-isip eh. Premises. And bukod dyan, nagbigay din ng komento ang Malacanang SES tungkol nga dito sa naging pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na under attack ang Senado. Pagbibigay diin nitong si Yusek Claire Castro kahit kailan hindi inaatake ang Senado at wala... Ano palang tawag mo dito, Claire? Anong tawag mo dito? Nagmataya-taya sila dyan, nagtago-taguan, langit lupa, gano'n. Kung hindi under attack ng Senado ay ng NBI ang Senado, sino nagpaputok ng baril papunta sa Senado? Kahit nasabihin mo na nag-warning shot, nagpaputok itong OSAA, hindi ka dapat magpaputok kung wala kang kung wala kang masamang balak. At saka, unang-una sa lahat si Senator Bato de la Rosa, hindi naman siya armado. Bakit pumunta kayo dyan ng armado kayo? Tapos pumunta kayo dyan, di pa kayo imbitado. Di ba hindi kayo iniimbitahan sa Senate, nandiyan kayo? Ngayon, wala rin naman kayo imbitasyon sa Senate, bakit wala kayo sa Senate? Bakit na nandiyan si General Bato, si Senator Bato, Dr. Bato, ano kayo? Nandiyan kayo, tapos full battle gear pa kayo. Tapos napakasinungaling nyo pa. Pero paano mo sasabihin hindi under attack? Wala pang isang linggo si Alan Peter Cayetano, gusto niyo nang tanggalin. Anong tawag doon? At saka, tinanin niyo naman yung mga line of questioning ng mainstream media. Parang parang pinalalabas pa. Sila na ngayon naipit dyan ng barilan, sila pa yung parang may kasalanan. Sinong ulol ang magi-stage ng ganito?
Napakahusay naman, nasa loob lamang ng ilang araw nag-stage na sila ng ganito. Imagine mo kung staged itong ano na ito, staged itong putukan barilan na ito. Ibig sabihin involved ang NBI. Bakit? Kasama yung NBI sa barilan at putukan. Tama? Oo. Kasi kung halimbawa walang NBI dyan, walang pulis, tapos biglang nagpaputok lang sila nagpaputok sa loob. Pinasok kami. O asan yung CCTV? Wala, sinira nila yung CCTV, walang ebidensya pero pinasok kami. Yun, pwedeng stage yun. Pero kung stage yung pagbarilan dyan, tapos may kabarilan, tapos yung kabarilan taga-gobyerno din. Tapos yung kabarilan ng taga-gobyerno, dinideny na nandun sila. Paano naging stage yan? Tangan nyo naman. Di ba? Sabi ko nga, kung staged ito, kung acting ito, ibig sabihin kasama sa mga actors, itong mga taga-NBI. Ang bobo di ba? Napakabobo. Sa isang interview nga ni Ping Lacson sinabi ni Ping Lacson na tumawag sa kanya si Matibag. Tapos dahil doon sinabihan na ni Lacson yung mga kasamahan niya na magsiuwi na. Doon ibig sabihin, naabisuhan talaga sila. Tsaka ito pa nga, sabi ko nga sa inyo, kung staged ito, bakit sila lang? Bakit hindi sila nagsama ng iba? Ano pa? Daw silang nakikitang kabiguan o failure on the part of the National Bureau of Investigation dahil hindi naman daw sila yung pumalpak. Hinarang daw sila ng Senado para hindi ma-serve yung warrant of arrest laban nga dito. Putang ina ninyo, mga sinungaling pala kayo Magsiserve kayo ng warrant of arrest. Sinabi na nga ng presidente, hindi niya pinapa-aresto si Bato. Diba talaga? Kita niyo kung gaano kasinungaling itong NBI na ito. At gaano kasinungaling si Bongbong. Tinan mo hanggang ngayon, hindi pa tinatanggal ni Bongbong. Di ba sinabi ko naman sa inyo yan, nanilagay yan dyan for a purpose. Ito si Matibag. Parang si Claire Castro din. Nilagay siya dyan para magsinungaling. Kahit palpak na si Claire Castro, araw-araw fake news, araw-araw kinukontent mo yung kabobohan niya, hindi niya tinatanggal. Bakit? Kasi nga, bakla si Bongbong gusto niya yung may ibang nagsasalita para sa kanya. Wala naman siyang kapasidad Hindi niya naman kayang makipagbardagulan sa mga reporter So maglalagay siya doon ng matigas ang mukha. Ganon din ang ginawa niya kay General Torre dati. Naglagay siya ng General Torre na gagawa ng mga hindi niya kayang gawin. Ganon din ngayon dito kay Matibag. Nilagay niya si Matibag dyan para gumawa ng mga illegal na bagay. Dahil sa sobrang bakla ni Bongbong Marcos, walang bayag yan. Hindi niya kayang gawin on his own. Kaya nag-uutos na lang siya. Tapos kapag nabisto, wala siyang alam. Laging ganon, di ba? Ganyan yung mga kriminal. Yung mga kriminal, ganyan. Uutos lang yan ng mga tao na gagawa para sa kanila. Pag nahuli yung mga yon, anong gagawin nila? Yung mga boss ng mga kriminal, ipapapatay nila yan dahil loose end yan. Tama? In this case, kapag nahuli itong mga to, wala na talagang lusot, ililigtas ni Duterte. Ililigtas ni Marcos yung sarili niya, tapos ipagkakanuno niya. Yung mga yan, katulad si Saldico, katulad si Romualdez, kita mo, pinagkakanuno niya. Siya yung mastermind, pero sinasabi niya, wala akong kasalanan. Kita mo yung si Pangandaman nun. Sinasabi nila si Pangandaman, nagre-release ng budget na walang utos ng presidente. Sinong lolokohin nyo kami? Mga sarili nyo lang naloloko nyo dyan. So, ganun ang ginagawa. Tama, hindi tinanggal si Matibag. Kahit na sobrang dami ng palpak. Pag nagkaroon ng hearing sa Senado, patay to si Matibag. Mapapahiya talaga to. Kasi matapang siya ngayon dahil nag-i-interview sa kanya media, kakampi niya media. Pero kapag may investigasyon na dyan sa Senado at kinumpile lahat ng mga video na nakuha plus yung mga kasinungalingan niya sa mga interview niya, sobrang hiling magpa-interview Hindi niya kayang i-defend yun. Yung sabihin mo na wala akong tao dyan. Wala ang mga tao ko walang baril so hindi sila magpapaputok. Hindi ba? Doon pa lang Doon pa lang. Nandito kami ngayon sa fellowship. Wala kami dyan. Wala akong pinadala dyan. Doon pa lang Kasi nungalingan na paano niya i-correct yun? Ang masama kasi sa mainstream media, pinababayaan nila magsinungaling si Matibag. Kaya ngayon si Matibag, ang taas-taas ng tingin niya sa sarili niya, kala niya hindi siya mahuhuli. Huling-huli na siya Kay Senador Bato de la Rosa. Kaya ang tanong nga daw dyan, pwede ba na mag-interfere ang Senado dito sa paghahain ng warrant? Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Doon sa di umano na pagtakas at pagkawala kahit na may protective custody ang Senado, nakakadismaya naman talaga. Bakit ka ba didismaya? Ano ka ba niya? Ikaw ba'y nagdemanda? Ba't apektado ka? Ba't apektado ka? Nakita daw niya si Bongbong Marcos malungkot, malamya daw. Kaya nag-alala siya, sabi niya masama ang loob ni Presidente. Gago. Alagaan mo. Sumupulbuhan mo. Pero punasan mo yung pasubuan mo. Kaya na para mas asawa ka pa sa asawa. Makikita mo sa itsura ng Pangulo at kung paano siya magtanong. Ano itsura ng Pangulo? Tsaka paano siya magtanong? Bobo naman si Pangulo. Bobo naman yun, di rin marunong magtanong yun. Tanga yun Nakikita mo sa itsura niya na ayaw niya magtrabaho, gusto na niya maghayahay. Tamad naman talaga yan Siguro nakita niya sluggish, medyo parang walang gana. Lagi naman walang gana yan. Pagdating sa bayang Pilipinas, walang gana yan. Pero pagdating sa kapirahan, kita mo, lumulundag pa yan. Jumping jack pa yan.
sa mga cabinet secretaries, nandun po yung disappointment. Senate siege. Was it under attack? It was not. Sa isip mo. Wala ka isip eh. Bugok ka eh. Was it under attack? Hindi. Anong tawag mo dun? Anong tawag mo dun? Hindi kayo imbitado, pumunta kayo ron, nagpumilit kayo. Anong tawag dun? Tayo na, ano ba yung Senado Mega Mall? Pupunta ka mo sinong pwede magpunta? Ano yung restaurant? Basta pupunta ako dyan, kakain ako dyan, pwede man ganun. May kantin naman dyan eh. Yung kantin naman dyan may bayad eh. O pupunta ako dyan, kakain ako dyan, pwede ba yung ganun? Kaya nga may mga ID tao dyan eh. Kaya nga may mga security personnel dyan kasi hindi ka pwedeng basta-basta pumasok dyan kung hindi ka imbitado. Di ba kaya papagpapasok ka dyan, kaya manunood ka lang sa plenary or something, nilalagyan ka ng sticker, yellow, green, di ba? Hindi ka pwede magpunta dyan nang wala kang nang wala kang appointment. Oh, maglalag ka nga dyan eh. Maglalagay ka ng pangalan mo dyan eh. Sasabihin mo kung saan ka pupunta at hindi ka pwedeng pumunta sa ibang lugar. Pag sinabi mo pupunta ako sa ganitong lugar sa opisina ni ganito, doon ka lang pupunta. Pag pumunta ka sa iba, yari ka. Tatandaan niyo yung isang kontraktor na nagpunta siya sa bahay ni nagpunta siya nagpunta siya kay Tulpo. O kasi may ipapagawa daw si Tulpo na bahay. O tapos pagkatapos noon, dumaan na rin daw siya dun sa kaibigan niya. Alam niyo, binatikos yung kontraktor na yun. Dito ka pupunta, ba't kung saan ka pa namasyal? Bawal kasi yun eh. Bawal yun. Yan pa kaya, Claire Castro. O, merong mga armadong mga kalalakihan ang pumunta dyan, nag-checkpoint. Nang hindi naman nila trabaho yun. Nagpunta dyan, nagdidrill ng mga pinto. Na hindi naman nila trabaho yun. So anong tawag mo dun? Hindi ka inimbita, halimbawa ako, bahay ko, o may birthday, hindi kita inimbita, tas nagpunta ka rito. Anong tawag sa'yo? Gate crasher, di ba? O, so inatake mo yung bahay ko, lalong-lalo na kung meron kang baril na dala. O, inatake mo yung bahay ko. O, tanginan to, inutil. Hindi mo talaga alam kung saan nanggagaling. Mas inuna ni Claire Castro yung maglagay ng mga palamuti sa mukha niya kaysa yung borloloyan yung utak niya. Tagapagsinungaling talaga ng Malacanang. Pero sabi ko kasi wala nang credibility itong tao na to. Itong tao na to, ang nito, mas sabi ko nga sa inyo, hindi ba? Kung ako anak nito, isa-swap ko to sa paniki eh. Oo, walang kwenta tong taon to, walang bilang to. O kung meron lang, siguro nga yung asawa niya, ewan ko, siguro nakikinabang di asawa niyan sa sarap ng buhay. O ako asawa nito, tangina, iwanan ko na to. Kukuha na lang ako ng kambing. Yun na naasawahin ko, kambing. Tangina, bukod sa parehas lang din naman ang amoy nito, tsaka yung kambing sigurado. The Senate was not under attack. It was only the statement made by Senator Alan Cayetano. O, kung halimbawa, pupunta ako dyan sa Malacanang. Pupunta ako sa Malacanang, may dala akong baril, tas babarinahin ko yung gate ninyo. Hindi ko ba inatake yung Malacanang? Bobo to putang ina nito. Oh, pupunta halimbawa dyan, yung mga Duterte supporter, pupunta dyan. Hindi ba ginawa nyo, nilagyan nyo ng maraming harang yung Mindiola? Oh, ayaw nyo kasing atakihin kayo. Kasi feeling ninyo, pag nagpunta yung mga tao dyan na marami, inaatake na kayo. Eh dito sa Senado, may putukan pa naganap at yung baril, yung bala, papunta doon sa Senado. Anong tawag mo doon? Hindi under attack? Kung hindi under attack, ano? Kung hindi under siege, anong tawag doon? O sana man lang, nung sinabi mo na hindi under attack, siguro, kung meron ka sanang ginamit na salita na, na synonymous doon sa under attack, meron, di maganda, sana hindi. Sinabi mo, the Senate was not under attack. Oh, it was like Mega Mall. We can go there anytime. Hindi ba? Kaya nga gated yan eh. Kasi hindi ka basta-basta pwede pumasok dyan nung walang abiso. Kaya nga nag-i-issue pa kayo ng mga subpoena dahil nag-iimbita pa kayo ng mga tao na pupunta dyan. Sabi ko nga sa inyo, kung gagawin natin yan sa Malacanang, meron tayo kahit pellet gun lang. Pumunta tayo ron, tapos pagbabarinahin natin yung mga pinto sa pagitan ng Malacanang at saka ng establishment sa tabi ng Malacanang. Anong tawag nyo doon? Attack agad yun. Attack! Di ba? Inan to si Claire Castro, walang utak. As far as the government is concerned, Senate was never under attack. Yes, Senate was never under attack. Puta na, kung magsalita siya, akala mo siya may-ari ng mundo. Akala mo matalino siya. Mag-pronounce nga ng mga salita, hindi marunong. Putang ina, yung kahulugan nga ng huli at saka ng hinto, hindi niya maintindihan. Tapos magsasabi siya ng ganito, sino sa kumukuha ng kapal ng mukha ito? Na kahit bobo siya, nag-aanalisa siya. Ako, sabi ko sa inyo, hindi ako abogado, pero mas matalino ako dito, sigurado. Oo, lamang na lamang ako dito pagdating sa katalinuhan, bobo to eh. Antakin mo nahuli. Nahuli, ibig sabihin, napahinto. Ang inan yan. Bugak ang putya. Maricel, Naniwala ka naman, Maricel Halili.
Naman ngayon ang plano ng Malacanang at may mensahe ba ang Pangulo kay Senator Bato? Oo, Ses, mukhang may paghamon ang Malacanang dito kay Senator Bato de la Rosa na kung talagang wala naman siyang kasalanan, mas maiging magpakita na lamang siya kaysa yung umalis siya doon sa Senate premises tapos wala naman din tayong idea kung nasaan ang kanyang lokasyon. Meron ding pasaring. Etong si Yuse Claire Castro. Puro pasaring naman yan. Puro pasaring. So dito kay Senator Robin Hood Padilla na napabalita nga nakasama raw ni Senador Bato nung oras na umalis siya dyan sa Senado. Ang tanong kasi ni Yuse Castro kay Senador Robin, bakit dati raw bago siya maupo sa isang posisyon sa gobyerno, ang tono niya dapat irespeto at igalang ang pag-i-issue ng warrant of arrest at sundin ang Oo, paulit-ulit naman to mga media na to, mga bobo talaga eh. Utang na ninyo, nag-aral kayo tapos mga wala kayong utak, kakalinaw-linaw lang sinabi natin eh. Wala nga problema kung local courts. Sinabi na nga ni Miriam Defensor Santiago sa kanyang talumpati nung buhay pa siya ang gumawa ng 9851 RA na yan. Sinabi niya na bagamat mayroong kaso ang isang tao sa International Criminal Court, kailangan ang bistahan dito pa rin sa bayang Pilipinas dahil dito naganap yung krimen. Putangin na ninyo, ba't binabalita nyo pa yan? Bakit hindi nyo kinaklaro kay Claire Castro na ma'am? ICC nga daw po. Hindi nga daw po yan korte ng Pilipinas. May korte naman sa Pilipinas, bakit hindi dito nagsasampa ng mga kaso mga hudas na yan? Hindi ba? Bakit ayaw niyong padaanin sa proseso? Pila iba ang gobyerno natin? Pila iba ang DOJ? Pila iba ang mga korte? Wala bang Korte Suprema? Di ba lahat tayo, kaya nga tayo tumatakbo sa Korte Suprema eh. Tumatakbo ba tayo sa ICC? Yung mga temporary restraining order na nire-request ba natin sa ICC? Hindi sa Supreme Court kasi nga yun yung yun yung pinaka-kataas-taasan na hukuman sa Pilipinas. Ngayon, ang ICC is the court of last resort. Ang ibig sabihin po noon, kapag ka ang isang korte o ang mga korte sa bayan mo ay na-impluwensyahan at itong mga korte na to ay ayaw nang pansinin itong kaso na ito, doon ka palang tatakbo sa ibang bansa. Nag-file ka ng kaso dito sa trial court sa Pilipinas, tapos dininay. Nag-appeal ka, dininay pa rin doon. Pwede ka nang pumunta sa ICC. Oo. Pero kung hindi ka pa naman kahit isang beses, di ka nag-file ng kaso dito, dumiretso ka na doon, ano yung shortcut? Ano yung maghahanap ka ng kakampi? Tapos yung kakampi mo na yun, sasabihan mo na mga kung ano-anong chismis, tapos sila yung kikilos para sa'yo. Hindi naman tama yun. At itong mga mainstream media, paulit-ulit nilang binabalita na kung wala naman siyang kasalanan, dapat sumuko siya. Ba't siya susuko? Wala nga siyang kasalanan. Tarantado pala kayo. Pumunta siya dyan sa Senado. Gusto niyang magtrabaho. O anong ginawa ninyo? Hinaras nyo ng hinaras yung Senado. Inatake nyo ng inatake yung Senado. O ngayong umalis siya, nandiyan pa ba yung mga umaatake sa Senado? Wala na. Wala na. Kasi ang pakay talaga ng gobyerno, kidnapin talaga itong si General Bato de la Rosa. Kidnapin siya. Yun naman talaga. Bakit? Kasi nga, mantakin mo walang warrant of arrest dito sa Pilipinas, tapos pinapa-arresto ng ibang bansa. Yung ICC nga, hindi pa nakikipag-coordinate sa Interpol. Yung Interpol, hindi pa nakikipag-coordinate dito sa transnational crime dito sa Pilipinas. Paano naging valid yung warrant of arrest na yan? Tapos di umano, yun daw pinapakita ni Trillanes, kaya pala itinago niya ng kagad kasi peke daw yun. Peke kasi iba yung case number doon sa warrant of arrest, doon sa case number ng ICC. Paulit-ulit nilang sinasabi para ma-brainwash kayo. Ako naman, paulit-ulit ko rin ipapaliwanag sa inyo. Huwag kayong makulitan kasi kailangan makipaglabanan tayo ng kulitan sa mga to. Sobrang titigas ng mukha ng mga to. Kahit alam naman nilang mali yung nire-report nila, report pa rin sila ng report in the guise or in the hopes na maniwala kayo balang araw. Huwag kayong mag-alala. Hindi rin ako mapapagod na i-correct yan. inisyuhan kung anong nakasaad doon. Bakit daw ngayon na ang pinatutukuyan na ay yung kanyang kaalyado ni si Senador Bato de la Rosa, parang naiba na yung tono. Narito ang sinabi ni Yuse Castro. Mas maganda po na bilang dating PNP chief at alam naman po niya na may valid warrant of arrest na inisyong ICC. Anong valid? Hindi nga valid. Hindi nga kinikilala ni Bato yung warrant na yon. Hindi kinikilala ni Bato, hindi kinikilala ng mga abogado, hindi kinikilala ng mga Pilipino because ICC is not part of our government. It's a different story kung ang nag-issue ng warrant sa kanya ay local courts. Sabi ko nga sa inyo si Claire, kasi yung tsahin niya na si Franz Castro, ayun, guilty na ngayon beyond reasonable doubt pero hindi pa nakakulong. Guilty na yun dito sa Pilipinas pero hindi pa nakakulong. Hindi ba? Tapos doon sa ICC, hindi ka pa rin naman guilty. Hindi ba? May reklamo pa lang naman sa ICC. Lilitisin pa lang doon sa ICC. Takin mo, ipapadala mo kagad. Ipasara na natin yung mga mga korte natin sa Pilipinas. Ipasara na natin yung DOJ, ipasara na natin yung mga trial courts, ipasara na natin Supreme Court. Kasi meron naman na pala tayong korte sa ICC. Anak ng tinapay, mga bugok talaga eh.
Mga abogadong naturingan eh. Sa bagay, sabi ko nga sa inyo, to si Claire Castro, naniniwala ako na-graduate to dyan saan. Diyan sa Recto University. Oo. Hindi yung mga university sa Recto. Hindi. Doon mismo sa may kanto ng Recto yung gumagawa ng mga peking diploma. Doon niya nag-graduate. See? At katulad ng sinasabi dati ni Senator Robin Padilla, kung walang kasalanan, lumabas. Dito makikita nyo kung sino ang may respeto. Sabi ko nga, kung walang kasalanan si Bongbong Marcos, kung hindi siya addict, magpa-drug test. Kung wala siyang cancer, maglabas ng medical bulletin. Ganun lang naman kasimple. If you are requiring Bato de la Rosa to surrender himself, dapat i-require nyo din si Bongbong Marcos to surrender himself through a drug test, a comprehensive and hair follicle drug test. Pati nyo magawa. So kung sinasabi nyo na guilty si Bato sa mga kasalanan niya, di ibig sabihin addict din si Bongbong Marcos dahil di siya nagpapadrug test. Di ba? Sabi ko kasi ibabalik lang namin sa inyo yung mga talumpati ninyo eh. Addict si Bongbong Marcos hanggat hindi siya nagpapakita ng drug test. So sige, sabihin natin kriminal si Bato de la Rosa dahil tumatakbo siya. Sabi nga nila flight is a sign of guilt. Ibig sabihin kung hindi ka nagpapa-drug test, it's a sign of you are an addict. At nakakahiya yun sa buong mundo. Nakakahiya yun sa buong mundo na malaman na yung presidente ninyo addict tapos siya rin ang gumagawa ng war on drugs ngayon. Tinan mo. Naniniwala tayo addict ang presidente. Bakit? Hindi nagpapakita ng drug test. Sinabi nung kapatid, addict daw. Kita mo, sinagot na ba niya yung kapatid niya na hindi ako addict, di ako addict. Hindi niya dininay na addict siya. Sinabi lang niya, hindi yun yung ate niya. Di ba? Natatandaan ninyo? Sabi ni Amy Marcos, bata pa yan. Ano na yan? Bata pa yan. Putang ina, utak pulburo na yan. Ako pa naglilinis ng mga pinagsinghutan ng mga hinayupak na yan. Kasama yung mga kaibigan niya, mga addict din. Yung iba namatay na. Siya buhay pa. Anong sabi niya? Nung tinanong, sir, nag-addict daw kayo, sabi ng kapatid niyo. Anong sagot niya? Hindi yan yung ate ko eh. Kailangan magpatingin na yung ate ko. Mukhang hindi na siya yan. Hindi ba? Pwede mo naman sabihin na hindi ako addict. Hindi ako addict, hindi ako nagdodroga, never pa ako naging addict. O kaya pwede naman niya sabihin na addict ako dati pero ngayon hindi na. Di ba? Hindi siya makapagpakita ng prueba na addict, na hindi siya addict eh. So anong iisipin natin? Ganun din kay Senator Bato. Kung sinasabi ninyo, wala namang warrant of arrest, tumatakbo siya, baka may kasalanan siya. Ganun din kami kay BBM. Hanggat di siya nagpapakita ng hair follicle drug test, ibig sabihin, addict talaga yan. At masaya ba kayo na addict ang presidente natin? Hindi nga kayo masaya na addict yung kapatid nyo eh. Hindi nga kayo masaya na addict yung anak nyo. Hindi nga kayo masaya na addict yung tatay nyo. Lalo na kayo ang presidente ng Pilipinas. Yung mga addict na yun, walang gagawin matinuyan. Yung mga addict na yun, nire-rape nila yung mga lola nila, nire-rape nila yung mga anak nila. Ninanakawan nila kahit sarili nila. Puta, pera na nila, ninanakaw pa nila eh. Uy, may 5 piso. Akin na to. Pero puta kanya yun. Yung 5 piso na yun, siya rin na nag-iwan. Pero nung nakita niya may pera doon, ninakaw niya. Pera niya, ninakaw niya. Ganyang katarantado yung mga yan. May kasabihan pa nga eh. Kaya daw hindi sila natutulog dahil binabantayan nila yung mga sarili nila. Hayop. Di ba? Ang tinapayo. Sa isang institusyon. At sino ang hindi rumispeto sa batas? Kayo? Kayo! Tangina, sino pang re-respeto sa batas kundi kayo? Hindi sino ang re-respeto mong batas? Batas ng ICC? Ba't mo nga i-respeto yung batas ng ICC? Hindi nga yan membro ng Pilipinas. 3 man lang ang branches of government natin. Branches, ibig sabihin, magkaka-equal sila. Legislative, executive, at saka judiciary. Sa judiciary, hindi kasama ang ICC dyan. Sa judiciary, kasama dyan yung mga korte, MTC, RTC, Court of Appeals. Yan yung judiciary. Yung legislative, yan yung Congress and Senate. Yung executive, yan yung presidente. Presidente. Ngayon, ang tanong, nasan dyan yung ICC? Nasan sa 3 branches of government na yung ICC? Pang-4 ba yung ICC? Naku, equal body ng gobyerno. Inang to bobo? Tanga ka ba? At Maricel, ngayong nagtipon na bilang impeachment court ang Senado para litisin si VP Sara, ano naman ang stand ng Malacanang sa isyong ito? Alam mo, Ses, hindi pa rin nagbabago ang posisyon ng Malacanang tungkol sa issue na yan. Hands off pa rin daw si Pangulong Bongbong Marcos sa usapin ng impeachment. Nasa mandato daw yan ng Senado. So ipinagpapaubayan na nila sa ating mga mababatas ang paghihimay at pagbusisi tungkol dito sa impeachment case na isinampalaban. Ready na nga pala si Inday Sara. Umuwi na siya from The Hague. Palakpakan. Ready na tayo sa bloodbath. Ayaw ko nga sa inyo eh. Lumalaki na lalo yung butas ng ilong ni Terry Ridon eh. Kabado na yung mga yan. Sabi ko nga sa inyo, tingnan ninyo itong para lang ma-refresh kayo. Ano ba ang sinabi ni Bongbong Marcos? Kasi hindi ko pa binubura yung video na yan ni Bongbong Marcos. Kasi baka
Baka nagkamali lang tayo eh. Sinasabi ni Claire Castro, hindi daw bakit hindi niya isuko yung sarili niya. Sinabi ni Claire Castro na bakit ganito, bakit ganyan. Oh. Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Mga 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibag, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya Alam nyo, after nitong katarantaduhang kaululan na video niya na to, hindi na siya ulit nagsalita. Katulad din nung nangyari nung nakaraan kay Zaldico, nung sinabi niya na si Zaldico ay nahuli na, hindi na siya ulit nagsalita. Tanga eh, bobo eh. Yan sinasabi natin, yan yung pinagmamalaki ninyo. masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob sa mga duty sa Senado. Yung isa pang may hawak na nila i-secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandoon. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o armado ay nandun, ay tiga doon. Pa ay nais kong maibida sa inyong lahat. Wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. Oh, yun naman pala eh. Walang instruction na hulihin si Senator Bato. Galing mismo dito sa sinungaling na presidente na ito. O ano, Claire Castro, yung pinuputok ng butsi mo? Putang ina ninyo, pinag-vlog-vlog nyo tong abnormal na ito eh. Tapos ngayon, nagagalit kayo, umalis si Senator Bato. Sinabi ni Bongbong Marcos na walang utos, walang instruction na arestuhin si Bato. Ba't ayaw nyo siyang paalisin sa Senado? Di ba mga tanga kayo? Di ba? Meron bang ayaw arestuhin na ayaw pa alisin? Ibig sabihin, he's a free man. Ibig sabihin, if there's no instruction for arrest or of arrest, edi ibig sabihin, he's free to go. Yung ang may mga kaso na nagpiyansa kahit may kaso na sa korte, nakakalabas pa. Ito pa kayang walang kaso? Tapos ICC kayo ng ICC sinabi na nga ng Supreme Court na yung ICC na yan, kailangan dumaan pa rin yan sa tamang proseso. And even ICC, the Rome Statute itself, sinabi doon sa Rome Statute na kailangan dumaan sa local judicial authority. Wala pa ang ini-issue yung local judicial authority, hindi pa nga nakakarating ito sa local judicial authority. So, therefore, si Senator Bato de la Rosa is free to go. Bakit nagagalit ang NBI? Ba't nagagalit ang Malacanang? Pero ang pulis hindi nagagalit Hindi nagagalit ang pulis kasi even the police are saying hindi kami susunod sa ICC because hindi naman ICC ang amo namin. Ang amo namin ang konstitusyon ng Pilipinas at ang konstitusyon ng Pilipinas, kung may korte sa Pilipinas na nag-issue ng warrant of arrest, i-enforce namin yan. Pero kung ang nag-issue ng warrant of arrest si Trillanes lang, sino ba siya? Ayan sinabi ni Bongbong Marcos na walang arrest order, walang utos. Bakit gusto siyang arestuhin ng NBI? Sino nag-utos sa NBI? Multo? Di ba? Hindi naman siguro tanga ang mga Pilipino. Ano pa masasabi? Ano pa yung ibang interview ni Claire Castro? Hindi inatake ang Senado. Yan po ang mariing giniit ng Malacanang matapos ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na naging under attack ang Senate building kasunod ng pamamaril noong 1 linggo. Para sa iba pang detalye live mula sa Malacanang, may Express report si Maricel Halili. Mase, ano ba ang mga... Makikita mo rin sa itsura ni Maricel Halili na na siya, hindi na rin siya masaya. Ganito ba naman katanga Takin mo, ikaw, alam mo matalino ka. Alam mo na nag-aral ka, tapos ang tagal mo na sa trabaho mo, tapos biglang inuulol ka ni Claire Castro dun sa podium.
Di ba? Parang nakaka-insulto. O, kaya sabi ko, ako Malacanang press corps, di na ako pupunta dyan. Bakit? Tangin niyan, ginagawa lang tayong tanga niyan. Iniisip niya, naniniwala tayo. So, ibig sabihin is, or she's insulting our intelligence Di ba? Iniinsulto mo na yung namin, yung katalinuhan namin. Mantaki mo, maniniwala kami sa'yo, kabobobo mo. Bagong pahayag dyan ng palasyo. Ruth dismayado si Pangulong Bongbong Marcos sa mga pangyayari sa Senado lalo na ngayon na nakaalis na sa kanilang tanggapan si Senador Bato de la Rosa. Dismayado si Bongbong na nakaalis si Bato pero sinasabi niya sa kanyang video na wala siyang instruction na arestuhin si Bato. Tingnan mo gano'n sila kagago. Kita mo kung gano'n sila katanga. Sabi ko sa inyo kahit siguro lupon sa barangay, putang ina matatawa rito sa ganitong istoryahe. Kung ako lupon sa barangay, ito ilalapit mo sa akin tapos nakagad yung kaso, nagsisinungaling tong kabila Di ba? Oh, ito yung isang sa mga rason kung bakit hindi nila ino-open dito sa competent courts dito sa Pilipinas. Etong mga ganitong issues. Bakit? Kasi puta hindi lulusot yung mga chechibureche nila. Hindi yan lulusot. At kapag tayo mga Pilipino pumayag pa tayo na may kaisa-isa, kahit sino pa yan, kahit si Risa Ontiveros pa yan, kahit si Eta Rosales pa yan, pag ipinadala sa ibang bansa, hindi pa pwede dito. Dito mo ikulong. Mas pangit ang dito, ikulungan Mantaki mo, ikukulong mo sila sa ibang bansa, ganda-ganda ng klima doon, ang lamig. Libre pagkain doon, yung pagkain doon, mas masarap pa sa mga pagkain dito sa Pilipinas. Tapos yung mga kulungan doon malilinis. Mag-isa ka lang sa kulungan, may sarili kang CR, para kang nasa maliit na apartel. Maganda klima, libre damit, libre ang kung ano-ano, meron pa siyang basketballan, meron pang recreational area, meron, kompleto daw doon May library, ganyan sa mga kulungan. Yung kulungan dito, tanginan yan. Yung kulungan na dapat 5 lang yung nakalagay, 100 yun nandoon. Palitan ng tulog. Pag natulog ka, yung susunod na batch, natulog ka ng gabi. Pagising mo, yung susunod na batch, graveyard shift, meron 3 shift dyan sa pagtulog tawag dito sa kulungan. May pang umaga, may pang tanghali, may pang gabi. Tapos yung iba, habang hindi sila tulog, mga nakatayo sila. Tapos, hindi sila pwedeng lumabas basta-basta. Di kung ako lang, mas gusto ko dito makakulong yung mga yan. Hindi ba kung talagang galit ako sa mga Duterte, gusto ko pahirapan sa kulungan dito sa Pilipinas yan. Di ba? Bakit ko ipadadala doon? Kasi nga, for the purpose lang na mawala sila sa paningin mo dito. Pero sa sarap ng buhay nila doon, ba't si Pangulong Duterte sa tingin nyo, naghihirap siya doon? Everyday may dalaw si Pangulong Duterte. Nakakapagdala sila ng pagkain. Alam nyo ba doon daw sa ICC sa Dahig, yung kulungan doon may vending machine. May vending machine ng chichirya, may vending machine ng mga soft drinks. Tapos pwede ka daw mag-request ng mga kakainin mo doon kung gusto mo munggo. Di ba tinatanong nga ni Inday, nakakain ka na ng munggo? Alam mo sabi daw ni Pangulong Duterte, kasi daw pwede ka mag-request halimbawa Asian ka. So Asian yung mga food na ibibigay sa'yo. Kung kung taga-Caribbean ka, yung mga pagkain doon, at least close doon yung lasa. Kung mahilig gumamit ng patis, toyo, yun ang gagamitin. Para yun ang makain mo. Ganun daw doon. Sabi nga ni Inday Sara, nakapagluto na ba sila ng munggo sa'yo? Sabi daw niya, nakain ko na yan noon. Okay lang ako, huwag niyo ako isipin. Ang sarap ng buhay ni Pangulong Duterte. Kala mo hirap na hirap yun doon. Di ba? Kung dito niyo dinala si Pangulong Duterte sa kulungan dito sa Pilipinas, sa tingin niyo buhay pa yan ngayon. Ayan yung sinasabi ko na katangahan nila so kahit kung ako lang, halimbawa si Risa Ontiveros, may ginawang kasalanan niya sa mga kababayan na dadalhin sa ICC. Ayoko. Wag sa ICC dito, maganda para makita natin. Para makita natin yung paghihirap niya, yung nakasuot siya ng orange, ganyan, di ba? Din ng Malacanang na tingin nila kahit kailan walang umatake sa Senado. Bagamat ipinipilit ni Senate President Alan Peter Cayetano na under attack ang Senado, mariin ang pagkontra rito ng Malacanang. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, kahit kailan, hindi naging under attack ang institusyon. Ito ay kahit pag ginamit din ni Senadora Amy Marcos ang salitang Senate siege. Hindi rin daw maituturing na failure o bigo ang hakbang ng National Bureau of Investigation dahil mismong mga tauhan din naman ng Senado ang humarang sa kanila. Ang tanong daw... Anong klase yung hindi bigo ang NBI? Bigo sila. Kasi nabisto yung mga kabobohan nila. Bigo sila dahil ipinahamak sila mismo ng direktor nila. Bigo sila, akala siguro nila panahon pa ng mga dyaryo at comics ngayon na hindi makukunahanan ng mga camera yung mga pinaggagawa nilang kabalbalan. Si Director Matibag will go down in history na isa sa mga pinakatarantadong naging NBI director ng history ng NBI. At yung mga interviews niya, yung mga lumalabas na mga reels, na mga kabobohan niya, it will stay in the internet until thy kingdom come. Maniwala kayo. Wala na yan. Wala nang karir yan. Pagkatapos na itong administrasyon ni Bongbong Marcos, wala nang karir yan.
Aasa na lang yan doon sa kikitain ng asawa niya sa Kongreso kung mananalo pa yan sa Laguna. Dapat ngayon, tama ba ang ginawang panghihimasok ng Senado sa paghahain ng warrant of arrest laban kay Senador Bato? Makikita raw dito kung sino ang gumagalang sa batas at kung sino ang hindi. Narito ang pahayag ng Malacanang. Was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. You can see that from the news. Not only from the statements of the You can see that from the news. NBI and PNP. Huwag ka na kasi mag-English, di ka naman marunong mag-English eh. English ka pa ng English, tanga ka naman. Alam naman tao, tanga ka. Hindi mo ikinatalino yung pag-i-English mo, ano ka ba? It was only the statement made by Senator Alan Cayetano. So as far as we are concerned, as far as the government is concerned, Senate was never under attack. May hirit din ng Malacanang kay Senador Robin Padilla na sinasabing kasama ni Senador Bato nung umalis ito sa Senado. Puna ni Jose Castro, nung wala pa sa posisyon si Senador Padilla, mismong siya pa ang nangunguna sa pagsasabing dapat kilalanin ng arrest warrant laban sa isang tao. Oh, anyways, yan na yung mga sinabi rin niya kanina. Ito naman kasi TV5 paulit-ulit eh. Pero yung pinapakita ko lang sa inyo kung gaano kasinungaling etong Malacanang. Again, kahit paulit-ulit, ulitin natin at uulit-ulitin natin. Para hindi sila makapambudol. O, sinungaling si Bongbong Marcos for saying na wala siyang order to arrest. Pero ang sama-sama ng loob niya na nakaalis si Senator Bato de la Rosa. So, ibig sabihin, binubudol na naman niya kayo. Ganyan din ginawa niya kay kay Pangulong Duterte. Sinabi niya, hindi niya gigive up sa ICC. Sinabi niya na they will not honor ICC. And then, sila mismo yung nakipag-coordinate gamit ang pera ng taong bayan, eroplano ng Pilipinas, para ipadala si Pangulong Duterte sa ICC. Ngayon, yung galawan nila, na-check na ng grupo ni Senator Bato de la Rosa. Sabi nga, fool me once, shame on you. Fool me once, shame on me. Kung tatanga-tanga si General Bato de la Rosa at maniniwala siya dito sa pronouncement ni Bongbong Marcos na hindi siya gustong ipa-aresto, putang ina, tatanga-tanga na talaga siya. Dapat ma-aresto siya. Oh, sinabi rin ni Matibag, di ba? Kaliwat kanan yung pagtanggi ni Matibag, tapos biglang nagbago isip niya nung kinaumagahan, nandoon na sila. So dito pa lang sabi ko nga, wala nang pag-asa itong mga ginagawang kaululan nitong mga abnormal na ito. Ano pa sinabi nila? Si Robin Padilla daw. Kinanlong daw niya si Bato, pumunta daw sila sa yate. Tapos nag-chopper daw. O ito sagot ni Chavit Singson diyan sa chismosong Simon Tulfo. Simon Tulfo yung pinuno ng mga bugok na mga tulpo. Diyan nanggaling sa tadyang niyan. Nanggaling sa tadyang niyan yung tatlong mga kapatid niya na mga abnormal din. O, pakinggan niyo sasabihin ni Chavit Singson diyan kay Montulfo. Una sinungaling yun dahil si Montulfo, matagal ko lang kilala yan. Talagang ganun yun kung saan-saan pumapanig. May reason. So, kung totoong media yan or hindi siya mag-publish na hindi totoo. Hindi po totoo yan. Unang-una, they can easily check sa yacht club kung umalis yung yacht ko. Di naman kasi journalist yan si Tulfo. Tangina, wala nga nagbabasa ng dyaryo ngayon. Sa dyaryo lang sumusulat yan. Tingnan mo kung gano'ng karami nabibentang dyaryo. Wala naman nabibentang dyaryo. Bobo yan. Propagandista yan. At saka galit yan sa mga Duterte kasi feeling niya Duterte siya, yung tapang niya. Ganun. Mas naging matapang sa kanya at sikat sa kanya si Pangulong Duterte. Kaya insecure na insecure. Yung bakla yan eh. Binugbog nga ni Claudine Barreto yan. Kababaeng tao. Binugbog yung lalaking malaking mama. O ganyan yung mga tulpo na yan. Matatapang lang yan sa salita. Matatapang lang yan sa statement. Aawayin mo yung barangay chairman. Aawayin mo yung barangay tanod. Aawayin mo si ganito, si ganyan. Pero pag malaki na yung kalaban, wala na yan. Wala nang betlog yung mga yan. Pare-parehas yan. Mula mo kay Erwin Tulfo, pamura-mura kunyari. O mula mo kay Rapi Tulfo na pagalit-galit kunyari sa mga nangaapi sa mahihirap. Magmura mo dyan kay Ben Tulfo na nambibitag daw kuno. Walang napatunayan yung mga yan. Wala silang binanggang malaking tao. Wala silang binanggang congressman. Wala silang binanggang senador. Wala silang binanggang gobyerno. Alam mo kung bakit? Play safe sila. Play safe sila. Pinagkakakitaan lang naman nila eh. Yung mga kahirapan ng taong bayan eh. Yung away mag-asawa, pinagkakakitaan nila. Paano? I-video nila, tapos kikita YouTube channel nila. Kumita ba yung tao na nandun sa video nila? Yung nag-away na mag-asawa, ibinahagian ba nila ng kita nila? Hindi. Magkano lang tinulong nila? Binigyan nila ng pamasahe pa uwi, pang date, pang sogo. Yun na yun. Oh, pero kung titingnan mo, ano yan? Parang poverty porn yan.
Oo, you're making money out of the misery of the people, of other people na tinutulungan mo, di umano, tumulong ka ng halagang 50 mil pero umani ka doon sa video na yon ng more than that. Anong tawag doon? Scammer. Scammer yung mga yan. O tingnan ninyo kung ilang million views yung mga episode nila sa Rapid Tulpo in Action, kung ano-ano pabitag. Tanungin nyo sila kung gaano karami from dakita nung video na yon ang napunta dyan sa mga dyan sa mga taong kinontent nila. Oh. Wala. May porsyento ba doon yung kinontent nila? Wala. Hanggang ngayon kumikita pa yung mga video na yan na ikinakapahiya pa nga ng mga Mantakin mo lumapit sa iyo yung tao para humingi ng tulong tapos binidyohan mo. Kung talagang gusto mong tumulong, lumapit sa iyo yung tao, binigyan mo ng tulong, hindi mo na kailangang i-video. Pero the fact na binidyo mo, inon mo yung monetization sa YouTube mo, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, pinagkakitaan mo yung away ng mag-asawa. Pinagkakitaan mo yung gulo ng may gulo. Tapos, sinolve mo yung gulo na yon. Tapos hanggang ngayon, kumikita pa rin yung video na nandoon yung gulo nila, binibigyan mo ba sila ng porsyento doon sa kita ng video na yon? Hindi. Scammer. Diba? Yung magkakapatid na scammer yan. It's called Happy Life dahil lahat ng portable kitchen ko, portable hospital, Happy Life, lahat ang pangalan. Yun ang brand po. Yun ang brand ng mga pagtulong sa tao. Pero saan naman po pinanggagalingan ni Mon Tulfo itong allegation na very specific pa na yung yate daw na ginamit, ang Tagalog translation is Gawa masayang lang niya buhay. dahil gusto niya akong i-connect sa kaso ni Bato. So, Senator Bato. So, gusto niya i-connect doon. Yun ang plano nila. So, yung mga nagtitip sa kanya, nagsabi rin sa akin na ibibintang sa'yo yung pagtakas at mga NBI, i-raid daw ang bahay ko. So, mag-raid sila sa bahay ko, wala sila okay lang, wala makukuha. Ang kinakatakot ko lang, baka mag-planting sila ng mga kung ano-ano. So, yun lang, okay lang. Baski i-raid ako araw-araw, wala sila makukuha sa bahay. Wag lang pakawalan yung mga tigre. Utang ina, mag-raid kayo. Kung kailan kayo mag-raid, doon papakawalan yung mga tigre para mamatay kayo lahat. magtanim. So, ang nagsabi po ba sa inyo na i-connect ka sa kaso is yun someone ang related to... Saan po? Sino yung mga nagsasabi sa iyo Yung malapit din kay Ramon Torpo. Marami naman nakakilala kay Ramon Torpo nung araw pa, gano'n na yun. Pero kanino po nakikinig si Mon Tulfo? Or bakit naman niya ibibintang Kung sa saan... inyo? Trabaho na niya yun nung araw pa. Hindi ko lang mabanggit ang dito, baka... Sabihin mo na mukhang pera yan kung sino magbibigay sa kanya. Yun ang kakampi niya. Hindi kasi siya nakakapangulimbat noong panahon ni Pangulong Duterte. Kaya kahit anong siksik nilang mga tulpo sa mga Duterte, hindi sila kumita ng pera. Ngayon, tinan mo. Ngayon. Kita mo, busog na busog. Congressman yung anak, congressman yung asawa ni Rapi Tulfo, senador pa siya. Senador pa yung kapatid. Nakinabang sila ng gusto ngayong administrasyon na ito. Kaya, ayan, alam nila kung saan sila papanig. Kung sino yung nagpapalamon sa kanila, doon sila papanig. Pero maraming tao nakakilala sa kanya. Nung araw pa gano'n ang ginagawa. But who is he doing this for? Is this for the administration? For the administration siya. Ngayon, inappoint pa ni Duterte ng ambassador yan. Sino in power, nakakonek sila palagi. So you're categorically stating na hindi umalis yung yate ninyo na No, Happy hindi. Life from Manila Port? Yes. At mayroon pong pweba nito doon sa, Yes. sa They can check the register ng record. Manila Yacht Club. So yun lang, kung nag-check doon, hindi na nag-check, basta may palabas lang niya para i-connect lang ko. Saka isa pa, from Batangas to Davao, manglayo doon. Parang Hong Kong differential. Actually, ang allegation daw po may nag-helicopter na. So from Manila, to Batangas ang yate ninyo at helicopter daw from Batangas to Davao. Gawa-gawa, imposible naman sinabi niya. Imposible dahil hindi umalis yung yate ko. Yung helicopter, hindi pwedeng gamitin ganun kalayo. So, From dapat Batangas. Yan yung sinasabi kong kabubuhan nila. Hilig nilang gumawa ng istorya. Ganyan din nangyari kay Arnie Tevez, natatandaan ninyo. 6 daw yung sakay. Nung helicopter ni Arnie Tevez, tinakas daw yung mga bumaril kay Digamo. Paano nangyari yun? 5 lang yung pwedeng isakay kasama yung kasama yung piloto. So 4 lang yung pwedeng sumakay. Paano kasi 6 dun? Yung sinabi din nila, yung private jet daw ni Zaldico. Sabi rin ito ni Boying Rimulya na fake news peddler. Yung private jet daw ni 19 daw sila na nakasakay doon sa private jet ni
tawag dito, Arnie Tevez. Pero ang pwedeng isakay doon, 14 lang. So anong nangyari doon sa 5? Nakatayo? O, kaya natatawa to si Chavit Singson eh. Kaya dapat demanda nyo yan eh. Kaya nga hindi rin masabi ni Montulfo yung eksaktong pangalan, kung sino yung tao, kasi nga alam niya, madedemanda siya eh. Pero sinasabi dito ni Chavit, Manong Chavit, bobo yan si Ramon Tulfo, bobo yan. Bakit? Ang dali namang i-check sa registry ng mga yate. Kung umalis yung yate ko dun eh. O, at saka sa chopper, yung chopper ko, tingnan nyo kung ano yung chopper ko. Ilan lang yung pwedeng maisakay nun, tsaka malapit lang yung pwedeng liparin nun. Hindi yun kayang lumipad kasi ang pinakamahabang flight sa Pilipinas from Metro Manila is papunta ng Davao. 2 hours yan. 2 hours yung travel ng eroplano. Punta ito chopper, baka sa gitna, malaglag yun. Hindi yan katulad dong iba na putyang hihinto sa ibabaw tas magkakarga ng gasolina. Hindi yan ganun. Hindi nyo inaalam yung facts, tas labas kayo ng labas ng balita. Mga tarantado kasi kayo eh. So, Plano. Davao, malayo masyado. Malayo, hindi ko magamit ng helicopter. So kayo po ba ni Senator Bato ay nakakapag-usap? Kailan No. po ang last communication ninyo? Matagal na. Nung nasa Senate sila, tumawag yung mga kaibigan ko ron. Ang kinausap ako, nagpapasalamat sa pagkain na pinadala ko. Yung mga food truck na Happy Life, pinapadala ko, maski may nasunugan, maski oposisyon na nagrarally, pinapadala ko eh. Talaga nagpapakain ako. So kailan po ang last communication niyo ni Senator Wala, Bato? yun lang. Diba? Which would be Sinungaling eh. around- Sinungaling eh. Oh. Ganyan sila kasinungaling eh. Mga walang hiya kayo eh. Oh, ano ngayon ang masasabi nyo ngayon dyan? Hindi pala totoo. Oh, ito, yung palitan naman dyan sa yung pagpapalitan naman ng yung tangka na pagpapaalis kay Cayetano na Senate President itong kahapon. At tingnan natin nangyari kasi may dalawang bakla na dating independent napunta na sa minority. So kulang pa rin yung numero nila at 11 versus 13. So kulang pa ng dalawa. Kailangan makakuha sila ng dalawa sa majority para makuha nila ulit yung Senate presidency. O, pakinggan natin yung rason kung bakit sila lumipat. I would like to be associated with the minority bloc, Mr. President, if I may. For now, Mr. President, I'll be with the minority. Okay. But Ayan, nakita nyo yung mukha ni Jinggoy. Oh. Mamaya tingnan nyo lang yung mukha ni Jinggoy ha. Oh, kasi ito si Good One tsaka si Bad One eh. Ito daw si JB Ejercito ang Good One. Paano ang Good One? User yan. The user one siguro. Oo. again, I'd like to thank you for Oh, sama ng tingin ni Jinggoy. Oh. Ang ganun talaga siya. Ina ka. Anak ka sa labas. and for the respect. And we will all still be friends, no matter what. Correction, Mr. President. 13-11. Yeah, well, in the... Lul, kahit 13-11, di ka pa rin nanalo. Hindi mo pa rin nabawi, Tito Soto. Kapal ng mukha mo. Bobo ka pa rin. Kahit 13-11, hindi nyo pa rin nakuha. Pikon na pikon pa rin kayo, sabi ni Amy Marcos. Ano yung mukha ni Amy Marcos? Ganun. Tayo na. 13, 9, and 2. Nasulot nyo yung dalawa. Ewan ko kung ano yung pinangako nyo dyan. Pero nasulot nyo yung dalawa. Pero hindi pa rin enough yung numero ninyo. Imagine na, ganito mangyayari niyan sa impeachment, mga bossing. Di, syempre, hearing. Oh, yung 13 na senador, mag-ano sila? No to impeach. Tapos, yung 11, mag-yes to impeach. Let's just say, hypothetically. Kasi hindi natin sure na yung minority, hindi natin sure na, yung bagong minority hindi natin sure kung lahat yan boboto pabor sa impeachment ni Inday Sara. Mag-iingat yung mga yan dahil mag-i-election na eh. Even that of Mig Zubiri. Hindi rin yan boboto pabor sa impeachment dahil ayaw niya ng impeachment eh. Oh, and even JB Ejercito, hindi tayo sure kung boboto yan sa impeachment. Yung tatay niya na impeach. Kasi kung bumoto yan sa impeachment at against sa impeachment ng tatay niya, tarantado talaga si JB Ejercito. Di ba? O, ganun yan, mga bossing, ganun yan. Kaya nga, sabi ko sa'yo, let's say for example, 13 ang nag-no, 11 ang nag-yes. May impeach ba si Inday Sara? Hindi. Bakit? Kasi nga kailangan ng 16 votes ng mga senator judges to convict Inday Sara, to impeach Inday Sara in the Senate. So kung hindi nila kayang makuha as early as now yung 16, there is no way na may impeach Inday Sara. So Inday Sara's impeachment is dead already, hindi pa man nagsisimula. Kaya ngayon, yung mga makabayan black, punta sila ng punta dyan sa EDSA Shrine, nagdadasal ang mga gago.
Kasi nga, putang ina, kailangan na talaga na nilang milagro. Para hindi sila makulong sa 2028, para hindi maubos ang mga lahi ng mga NPA sa 2028 at hindi makulong itong mga baka ng mga congressman ng mga magnanakaw na ito. They have to seek guidance from the devil. Nagdadasal yan. O puro satanista man nagpupunta dyan sa EDSA Shrine. Oh. Kunyari, nagpapanggap lang ng mga ng mga relihiyoso yung mga yan, pero satanista yung mga yan. Oo, mga sumasamba sa demonyo yung mga yan. Nagdadasal sila, naku po, ano po mangyayari ngayon? Hindi man namin makukuha yung 16. Tapos mapapahiya pa kami doon dahil ang gagaling ng mga abogado ni Inday Sara. Naku po, kasi anong nangyari nung panahon ni CJ Corona, 'di ba? Ang dami nilang articles of impeachment. Pagdating sa Senate, mga bossing, yung ibang articles of impeachment nila namatay kasi wala silang may pakitang ebidensya. Nag-focus lang sila doon sa salin. Tapos kalaunan nalaman na walang problema sa mga ari-arian, properties ni Corona. Kaya lang namatay na siya sa sama ng loob. Ganong katarantado yung mga congressman na yan. Hindi nila kayang patunayan, magfo-focus na lang sila sa isang bagay na ginagawa rin nila. Yung mga salin nila, puros kademonyohan din yan. So ngayon, ganun din mangyayari dito kay Inday Sara. Kaya lang, syempre, alam na nila nangyari kay CJ Corona, and CJ Corona is not as popular as Inday Sara. Imagine, a 32 million vote na nakuha noong 2022 elections. Patay kayo dyan. The most popular politician nung natumakbo sa Pilipinas, at 32 million garnered votes, total votes sa buong Pilipinas. Yan yung tatry nyo na siraan. Imagine niyo ilang mga social media na mga accounts ang babatikos sa inyo dyan. Mahihirapan kayo sa hindi nyo pa makukuha yung 16 votes. Patay kayo. Because kung hindi makukuha yung 16 votes, wala rin. Kahit 14, kahit 15 yung boto, hindi mo pa may impeach Inday Sara because kailangan mo ng 16 votes eh. So kailangan nila magdasal. Kailangan nilang humingi ng guidance mula kay Satanas. Baka sakali. Kasi kabang-kaba na sila, mga boss. Terry Redon nga po siya, pag nangulangot daw ngayon, 5 daliri na yung pinapasok sa ilong sa kaba eh. It hasn't been corrected because Senator Subiri and Senator JV said that they are independent, but same with Senator Pia and I, we started out independent, and then Senator Subiri asked us if for the purposes of we can join the majority. So it's their choice if they remain minority or they join the majority, or if you can get 2 more members, then you will be the new majority. Yes, Mr. President. Mr. President, may I? Of course. Former Senate President Zubiri. Thank you very much, Mr. President. I would like to be associated with the minority bloc, Mr. President, if I may. Associated. Mga balimbing yan. Balimbing yan si Mig Zubiri. Sabi ko sa inyo yung tatay niyan. Diba? Tinataas ng tatay niya nung kampanya yung kamay ni Bongbong Marcos. Inaalis ni Bongbong yung kamay niya. Binastos yung tatay niya. Tapos, para hindi na siya magalit, ginawa siyang Senate President. And again, ito si Mig Zubiri, involved ito sa small committee ng 2023 at 2024 budget. Kung corrupt yung 2023 at 2024 budget, if they are saying that the 2025 budget was signed by no other than Chis Escudero, this person is equally as liable sa mga previous budgets na pinirmahan ng presidente. Because sinabi nila na noong 2024 mas matindi daw yung corruption, hindi lang daw nailabas. At sino ang Senate President noong 2024? Itong ulaga na ito. Itong bugok na ito. Yan ang Senate President noon. Oh, hindi ba? So, ano rin to? Wangkata din to. Kawatan din ito. Pero sabi ko nga sa inyo, balimbing yan. Nung Duterte malakas, Duterte yan. Ngayong Marcos yan. Kaya lang, pabagsak na si Marcos, pabulusok na eh. Kaya sinasabi niya, I want to associate myself with the minority, but I am not. I'm still independent. Alam mo na yon. Kahit si JB Ejercito, yung sinasabi niya, I'm still gonna be independent, but I will join the minority, but I'm still independent. Oh, kasi yung mga yan, re-rebound yan. Lulundag yung mga yan. Si JB Ejercito, matatapos yung niyan. Kung magre-re-electionist yan ng 2028. Ito, si Mig Zubiri, as far as I know, ganun din. O baka matatapos na yung kanilang mga termino, di ba? Binatikos nga ako nila, sabi nila na ako'y nag-fence sitting at Yabang-yabang mo eh. Sinabi mo noong nakaraan, pag nangyari yun dito sa Senado, yung pagpunta ng mga NBI na yan, pag habol-habol dito, makikipagsuntukan din ako kung nandito sila, tapos biglang ngayon nabakla na. Nakikipagsuntukan daw siya, tapos nung binaril na yung Senado, biglang bumaliktad na. Wala ka pala eh. abstain.
Nag-abstain lang ako para have a free hand to vote on which issue that I think is important for the Filipino people. But when it comes to the organization, I would like to associate myself with the minority. Clear yung sinabi dito ni Migs ha. Gusto ko maging independent because I want to vote according to yung gusto kong iboto. Hindi ibig sabihin na I'm minority, I'm majority. Kung ano yung minority boto nila, ganun na din ako, no. I want to vote freely, so that's a good sign. Na hindi porket nakuha ni Tito Soto yan sa side niya, pagdating sa impeachment ni VP Sara, boboto yan ng ayon doon sa gusto nila Lacson. Yun yung maganda. Kaya wag muna kayo magalit kay Mig Zubiri. Minority, Mr. President. Thank you, Senator Subiri. Ito, maganda to ha. Tingnan ninyo yung mukha ni Jinggoy. So, Senator Ejercito would also like to manifest. Yes, first of all, Mr. President, I'd like to thank Mr. President for the trust and honor, no, that Tingnan nyo yung mukha ni Jinggoy ha. Tingnan nyo yung mukha ni Jinggoy. Ito rin kasi napaka-balimbing din itong Judas na ito eh. Wala mang ginawa ito kundi magmotor lang ng magmotor. Wala man nagawang mabuti ito sa Senado. Magmotor lang sila, magmotor ni Jet Li. Tanginan yan. Kain lang ng kain ng yan, kung ano-ano. Tapos vlog lang din ng vlog yan. Buti pa to si Jinggoy. Sabi nila si Jinggoy bading. Hindi naman bading si Jinggoy. Ito ang bading si JB. Walang paninindigan, walang bayag. Ano mo sabi? I was offered to become the majority leader, but as I yung mukha ni mentioned Jinggoy? to you, personally, that as of this time, I would rather maintain my independence, and with what is happening all over, I think I'll be able to perform my task very well and my pet programs very well as an independent. But again, nonetheless, Mr. President, I would like to thank you for the trust and confidence. Mukha ni Being majority Jinggoy, leader is a very, of course, it's one of the most powerful, we would say, position in the Senate. Tumaas kilay. Kita nyo yung kilay ni Jinggoy, tumaas. Gumanon. Walang hiya. One of the most powerful daw. Hindi mo makukuha yan. Sabi ni Jinggoy, anak ka sa labas. At ang mga estrada matatapang, ikaw lang ang hindi. Half estrada ka lang. But I guess I have, at this point, I would like Tatawa si Amy, tapos yung mukha ni Jinggoy. Sabi ni Jinggoy, tanginan to, yabang. Nangihingi lang naman ng sustento sa tatay ko tong hayop na to. to maintain my independence. And I also understand, I also recognize that you will say that you will be our number 14, but until the Tignan mo, sinabi mo na pala na ikaw na number 14. Alam mo, nag-message pa ito si JB Ejercito sa kay sino ba to? Yung asawa ni Coco Naik, si Astra Pimentel Naik. Nag-message pa siya na sinabi niya kay Astra na hindi po ako kalaban. Hindi po ako kalaban, wag naman akong atakihin. Kasi akala talaga nito ni kasi syempre sabay-sabay yung mga atake namin sa kanya kasi alam namin na traidor siya eh. O nakikiusap siya na wag naman daw siyang atakihin. Gagawa-gawa ka ng kagaguhan. Susuporta ka sa mga satanas tas ayaw mong atakihin ka. Bakla ka pala eh. Oo. At mabait naman yung kanyang kinausap. Nakikiusap sa amin, wag niyo naman masyadong atakihin kaibigan natin. Hindi namin kaibigan niya. Pag wala ka sa pagkakampi ka ng administrasyon, kalaban ka, ganun lang yung kasimple. Oo, kaya nagmamakaawa yan na wag siyang banatan eh. Gagawa ka ng kagaguhan eh. May balita ko, meron pa daw tong campaign manager somewhere. I think in Mindanao o Davao yata o basta somewhere in Mindanao. Ang sipag daw nung yung campaign team niya na yun doon sa sa region na yun. Nung nanalo daw tong hayop na to ni thank you, wala daw. Basta bigla na lang silang iniwan. Ganyan yan. Ganyan daw ugali niyang JB na yan. Kung nakuha niya na yung gusto niya, sige na, go na siya. time that we vote, any member, we have to respect their decision and always ascribe good faith. So we will continue to be good friends despite the political divisions or the nomenclature of who is in the majority or the minority. So for the purposes of today to the future, and unless a change is made, will you be an independent or will you be with the minority? Yes, for now, Mr. President, I'll be with the minority. For now. Ilan to talaga eh. Yan ang fence sitting na tinatawag. For now, I will stay in the minority. For now.
So ibig sabihin, lakihan nyo yung offer. Kung malaki yung offer, lipat ako sa inyo. Everything is for sale for the right price. Okay. But again, I'd like to thank you for that and for the respect. And we will all still be friends no matter what. Thank you, Mr. Thank you, Senator Ejercito. So, the Secretariat has that noted and we can now compute. Di ba? Wala. Nakuha nga ni Tito Soto. Yung dalawang senador, pero kulang pa din. Ang saklap. Eto mga bossing. Ano nangyari? Noong mga nakaraang araw, mga bossing, ang gusto mangyari ng grupo ni Tito Soto, masulot etong mga nandiyan sa majority. Masulot. Ngayon, dyan sa majority, meron silang taong napipisel, mga 5. Si Bato de la Rosa, si Bongo, si Chis Escudero, si Villanueva, at saka yan si Jinggoy. Yan 5 na yan. Si Bato de la Rosa, nagtagumpay na sila, may ICC. Pero meron pang 4. Yan si Bongo, na meron ding nalalapit na ICC warrant. Si Chis Escudero, na inuugnay naman nila sa kaso sa COMELEC. Si Villanueva, na meron ding issue sa flood control, at saka si Jinggoy na easy target katulad ni Senator Bong Revilla. Tinatakot daw nila yung mga yan tungkol sa mga kaso nila. Pero matitikas itong mga ito eh. Hindi sila nagpatakot. Ang tagal na nila sa posisyon. Si Jinggoy Estrada, nakakulong na yan ng walang kasalanan. So paano ba naman na maulit yan? Wala siyang pakialam. Naranasan niya na yan eh. So hindi na siya pwedeng takutin. Okay? Katulad ng sinasabi ko, itong mga ito inuugnay nila sa pagnanakaw sa flood control. Samantalang, ang arkitekto ng pagnanakaw sa flood control, si Bunoan, si Alcantara, at saka si Bernardo. Actually, si Alcantara at Bernardo talaga yan. Si Bunoan, bago man lang siya sa DPWH. Pero yung Alcantara at Bernardo, matagal na yan na gumagawa ng scam dyan sa DPWH. Kaya kung sino yung uupo, i-offer nila yung scam nila. Kung papayag, go, kikita tayo. Kung hindi, trabaho tayo. Sila talaga ang mastermind dyan sa DPWH. Pero hindi gagana yung kanilang scam sa DPWH kung hindi popondohan at hindi papayagan ng una, Appropriations Committee Chairman, ng Kongreso, ng Speaker of the House, at ng Presidente na pumipirma ng mga budget insertions. Okay? So, klaro yon na kapag umokay ka kay Bernardo at kay Alcantara, kasabwat ka na. At dahil ikaw ang nag-activate ng scam nila, ikaw yung mastermind. Si Bongbong, si Romualdez, at saka si Zaldico ang mastermind. Hindi ba? Ganun yun. Ganun lang naman yun. So, ngayon, mga bossing, si Bong Revilla, trabaho naman yan ng mga senador na mag-request ng mga proyekto para sa constituents nila. Ngayon, sabi nila, Cavite siya, Bulacan. Bakit Bulacan? Kasi nga, ang constituency ng isang senador, buong Pilipinas. So, pwede siyang magpagawa ng proyekto sa Mindanao, mula Apari hanggang Hulo, pwede siyang mag-request ng proyekto according doon sa request sa kanya ng tao. So, yung request na project sa kanya, ang tanong, napunta ba sa kanya yung kickback? Kasi ang sinasabi nila Alcantara, may kickback daw. Wala namang nagpapatunay, walang ebidensya na nagpadala ng pera doon, na may kickback, na may CCTV footage man lang, picture man lang, katulad no sa 18 Marines, walang nakita na ganun. So kung walang nakita na walang ebidensya, nung nakaraang mga hearing ni Senator Bong Revilla, wala nang nakitang mga ebidensya, 12 yung pinatawag ng mga tao ron, walang nagturo na direkta sa kanya. Ang ini-explain lang nila doon, papaano gumagana yung corruption doon sa sistema, pero walang ni isa na nakapagpatunay na si Bong Revilla ay nakatanggap ng kickback. Ganun din ang gagawin nila dito. Pinakamadaling target kasi si Bong Revilla, ganun din ang gagawin nila dito kay Jinggoy. Kita mo, dahil hindi lumipat si Jinggoy o biglang may inactivate kagad ng ombudsman, yung kaso pinakakasuhan na siya sa DOJ, di ba? Doon mo malalaman na talagang politically motivated lahat ng mga nangyayari na ito. This is all about politics. And hindi tayo dapat pumapayag kasi ang daming problema ng Pilipinas tapos etong mga ganito ginagawa natin. Makakasuhan na si Jinggoy Estrada pero si Martin Romualdez hanggang ngayon hindi pa rin. Bakit? Nag-aaway-away na kayo kunyari tapos hindi pa rin nakakasuhan si Martin Romualdez. Ito ang rason kung bakit itong pagpapakaso kay Jinggoy Estrada ay ang resulta ng hindi niya pagpanig sa demonyong mga senador.
Tila nanganganib malagasan ang bagong mayorya sa Senado. Pinakakasuhan Nanganganib malagasan ang bagong mayorya. Yun lang naman talagang gusto nila, humina yung majority ngayon. Is Senate under attack? Yes. Senate is under attack physically and under attack politically. Kasi ang lahat ng kinakasuhan nasa majority. At ang effect niyan is hihina yung hold ni Senator Cayetano sa kanyang kapangyarihan. So is the Senate under attack? Yes. So bobo ba si Claire Castro? Yes. Sabi nga ni Guanzon kung siya daw ang babaeng dragon, si Claire Castro daw ang babaeng gadon. Dahil bobo. Abogado na bobo. Is the Senate under attack or was the Senate under attack? Yes. It was under attack by NBI and now being attacked by DOJ and the Ombudsman. Why? Papakasuhan na si Jinggoy Estrada. Kasi si Jinggoy hindi lumipat. Yung dalawang mga bilyar ang tatapang din binubuksan na naman yung kaso ng kanilang ng Prime Water. Pero yung dalawang bilyar hindi na nagpatakot. Puta, ba't ka matatakot? Kayo yung pinakamayaman sa Pilipinas, matatakot kayo. Hindi pwede yan. Wala na kayong matatakot. Bakit? Kasi nga si Bongbong pababa na Palabas na si Bongbong, pa-exit na si Bongbong Bakit ka pa matatakot kay Bongbong? Hindi na nga takot kay Bongbong yung mga Pilipino Ikaw matatakot ka kay Bongbong, nasa kapangyarihan ka. All the more, mag-e-election ngayon, ang dami-dami mong pera, ang dami manghihingi sa iyo ng mga campaign funds. Ba't ka matatakot, di ba? na kasi ng DOJ si Senador Jinggoy Estrada dahil sa flood control scandal. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimbang. Nakakasuhan na ng Department of Justice sina Senator Jinggoy Estrada, former DPWH Secretary Manuel Bonoan at ilan pang opisyal. Tagal-tagal na nito ni Bonoan. Ang tagal-tagal na nito ni Bonoan na involved. Ngayon pa lang siya pakakasuhan. Kasi si Jinggoy Estrada. Pakakasuhan pa. Si Senator Revilla na ikulong na nila tapos itong mga ito hindi pa rin naikulong. Ang klase yan. Para lang masabi na may naipakulong sila. Ng DPWH sa Office of the Ombudsman. Yan ay matapos ang kanilang naging investigasyon sa mga anomalyang kinasasangkutan umano ng mga personalidad sa flood control scandal. Kabilang sa mga kasong recommended for filing ng DOJ prosecutors, ang plunder, violation sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery at corruption of public officials. Following months of evaluation, the submission of counter-affidavits and extensive evidence gathering, the DOJ panel concluded that there is an interconnected network of public officers who abused their official designations to manipulate project specifications. Huwag kayong mag-alala. Kasi even si Senator Leila de Lima, nung nakakulong siya, nag-function pa din siya as senator. Si Bato de la Rosa, kahit in hiding siya, nagpa-function pa din siya as a senator. May mga ginagawa pa rin silang legislation, bukas pa naman yung mga opisina nila dyan, at makakaboto pa rin yung mga yan kahit nasa kulungan sila. Hindi ibig sabihin na nakakulong sila, hindi na sila pwedeng bumoto. Senador pa din kasi sila Okay, ito pang gigipit lang ito. Nakulong ka na ng ilang taon. Gusto mo ba makulong ulit? Sabi nga ni Jinggoy, tanginan niyo, matanda na ako. Di gusto niyo, ikulong niyo ako ng ikulong, okay lang. Senador pa rin naman siya, di ba? Si Leila de Lima nga, kahit na nakakulong, tumakbo pang senadora, natalo nga lang. So kung halimbawa, matatapos ang pagiging senador ni Jinggoy sa 2022. Sa 2028 pala. Kung meron pa siyang isang term na pwedeng takbuhan, mananalo pa rin yan. Dahil kapag ikaw dumikit ka sa mga Duterte, lalong-lalo na sa ngayon, sigurado ko susuportahan ka ng taong bayan. Ang suporta ng taong bayan nasa mga Duterte. Tingnan niyo sa social media. Budgets and rigged public bidding workflows. Bukod kay Senator Estrada, kabilang din sa mga senador na sangkot sa mga nakabinbing flood control investigations, si Senator Joel Villanueva, kasama ang dalawa sa bagong majority bloc na karamihan ay binubuo ng Duterte-allied senators. Bagaman nanindigan ng mga senator judge na magiging impartial sila sa kanilang boto sa impeachment, posible umano itong makaapekto sa magiging Senate conviction ni Vice President Sara Duterte sa impeachment court. Sa ilalim kasi ng konstitusyon, kinakailangan ang at least 2/3 of the Senate vote o boto ng 16 na senador para mapagtibay ang magiging hatol ng impeachment court kay VP Sara. Kasalukuyang binubuo ng 13 members ang majority na kinabibilangan ni Estrada, Villanueva at ng on the run na si Senator Bato. Ibig sabihin, sakaling tuluyang sampahan ng kaso ng ombudsman si Senator Estrada sa Sandigan Bayan, malalagasan na naman ng physically present members. Physically present, pero function as a senator, meron pa rin silang karapatan na bumoto. So physical, mababawasan sila, pero kung solid yung 13 votes nila for VP Sara, 13 votes pa din yan. Ang current majority bloc na posibleng asahan ng Duterte camp sa gitna ng impeachment trial.
Samantala, ayon din sa resolusyon ng DOJ, pinaaalis sa final criminal information na isasampa sa korte ang state witnesses na sina Henry Alcantara. O, yan yung pinakagago sa lahat. Aalisin sa mga kakasuhan itong Bernardo at saka Alcantara. Di ba? Ay na sila ang ulo, pinuno ng mga pagnanakaw dyan. Sila yung nagkakasino, naglalaban ng pera. Sila yung mga nagsoli ng mga ninakaw nila sa Pilipinas. Nagsoli ng pera, nagsoli ng mga sasakyan. Umamin sila na may mga ginawa silang kabulastugan at pagnanakaw sa pera ng gobyerno tapos hindi makakasuhan. Tapos yung mga proponents lang, proponents na di umano porsyento lang, kickback lang ang napunta sa kanila, sila yung makukulong. Tapos yung mga mastermind, yung mga gumawa ng katarantaduhan at idinamay lang dahil lang sa salita itong mga tao na ito, utang ina, hindi sila makukulong, hindi sila makakasuhan. Saan ka pa? Nasaan ang hustisya niyan? Kung yung lahat ng magnanakaw makakatakas, tapos lahat ng mga less guilty or least guilty, sila yung makukulong as fall guy. Hindi tayo dapat pumayag na ganyan. Itong dalawang to, itong Bernardo na ito daw ang pinakamayaman na USEC sa buong mundo. Tang ina nito, ang dami daw nitong mga properties sa ibang bansa. Kaya nga daw ang aga nito nag-retire dahil puno na yung bahay niya ng pera. Hindi niya na alam kung saan niya ilalagay. Maaga nagretiro ito, mga bossing. Tapos sila yung meron silang mga alagad. Ito, isugal ninyo. 10 million sa'yo, 10 million sa'yo, 10 million sa'yo. Papasok yan sila sa casino. Pagdating sa casino, yung 10 million nila, gagawin nilang chips. Gagawin nilang mga pera ng casino para ipantaya. Kasi ang pinantataya sa casino, hindi naman cash kundi chips. Gagawin nilang chips yon. Magsusugal sila ng halagang 1 milyon. Halimbawa, doon sa 10 milyon na dala nila, matatalo yun. Yun na yung yun na yung parang kita ng casino doon sa paglalaban nila ng pera. Kasi kapag bumalik sila doon sa cashier at pinakash nila ulit yung pera nila, may resibo yan yung ipapa-encash nila. Halimbawa, sa 10 milyon na i-kinash in nila, pag nag-cash out sila, 9 million na lang yun. Meron yun, at saka hindi na pera na ibibigay sa kanila, yung cheque na lang. Cheque na i-issue ng PAGCOR. Pag in-issue ng PAGCOR yung cheque na yun, dadalhin nila yun doon sa bangko, malinis na yung pera na yun, hindi na yung galing sa kabulastugan. Kasi nakalagay doon, casino money yun, napanalunan nila sa casino. Kasi hindi naman nilalagay dyan kung napanalunan mo o napatalo mo, kung magkano ba yung ipinasok mong pera sa inilabas mo. Basta importante, legal na yung pera na yun. Kung galing yung pera na yun sa pagnanakaw sa gobyerno, papasok yun sa casino, tapos ilalabas nila ulit, malinis na pera na yun. Pagka in-audit sila ng AMLAC, saan galing tong pera na to? Ba't may pumasok sa yung 10 milyon? Kasi nanalo ko sa sugal nagbayad ka na ba ng tax, ang gambling tax? Oo. So nababawasan lang yung ninanakaw nila na pera, nababawasan lang ng kote para maging legal yung pera nila. Sila ang may pakanan yan. Umamin man si Bryce Hernandez at saka na hinahati-hati yung pera sa kanila para isugal. Kapag nanalo, di sa kanila na yung pinanalunan. Pero pag natalo, ganun pa rin, ilalabas pa rin nila yung pera na na malinis na. Na siya, kumbaga laban na yung pera, hindi na siya kung saan-saan nanggaling. Kasabot din yung mga casino kaya nga sabi ko sa inyo, may investigasyon na ba na nangyari? Tungkol dyan sa mga casino na yan na inamin, Soler, di ba? Okada, inamin nitong mga ito o naimbestigahan na ba yung mga casino na yan? Hindi pa. Bakit? Kasi nga, putang ina, matitindi pera nitong mga to, napakarami ng pera nitong mga to para i-offer doon sa mga otoridad para hindi sila makulong. Ayan na nga. Hindi sila makukulong. Saan ka pa? Berto Bernardo at Gerard Opulensya. Sa kabila nito, maaari pa rin magsagawa ang ombudsman ng isang independent review. Ibig sabihin, maaari nitong pagtibayin, amyendahan o baliktarin ang findings ng DOJ. Para sa agenda. Yan ang totoong nangyayari sa bayang Pilipinas, mga bossing. Pera-pera lang. Masaya ba kayo? Natuwa ba kayo sa ating balita? Sabi ko naman sa inyo, we will try to make it light as possible. Hindi kayo masyadong may stress. Kupalin natin sila, murahin natin sila. At i-expose natin lahat ng mga kabulastugan nila. So if you like this video, please subscribe, like, share, at magpakulay ka na rin. Para everybody happy, hindi ba? Para makita ng mga sambayanan kung gaano tayo ginagago nitong administrasyon na ito. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa.
Pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutok.